Naantalang pagtatype ni Leia sa kanyang laptop na makarinig siya ng tatlong katok mula sa kanilang pinto. Agad na napakunot ang noo niya dahil wala naman siyang inaasahang bisita sa araw na iyon. Ako na lang pong magbubukas, Mama. Nagchat po kasi si Tita Gia sa akin na bibisita siya ngayong gabi. Pagpresenta ng kanyang 5 taong gulang na si Adam. Agad na napabuntong hininga si Leia at saka tumango. Sige anak, iihi lang ako ha. Sabihin mo kay Tita Gia mo na kapag nagutom siya, nagluto ako ng chop suey. Paalala ni Leia bago nagtungo sa banyo. Ilang minuto ang lumipas ay laking pagtataka ni Leia noong wala siyang narinig na kahit sino nagsasalita mula sa sala. Maliit lang ang kanilang bahay. Kaya kung meron mang magsalita, ay talagang maririnig niya ito kahit nasa banyo pa siya. Ito ang dahilan kung bakit binilisan niya ang paghuhugas ng kamay. Adam? Pagtawag ni Leia sa kanyang anak noong siya'y makalabas ng banyo. Adam? Sa pagkakataong ito ay nakaramdam na ng matinding kaba si Leia. Dahilan para tumakbo na siya patungo sa kanilang pinto. At ang tumambad sa kanyang harapan ay ang kanyang anak na nakaharap sa mga lalaking nakasuot ng kulay itim na uniforme. Agad siyang nagtatatakbo upang hilahin ang kanyang anak papunta sa kanyang likod. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Leia sabay kuha ng isang screwdriver na nakapatong sa isang cabinet. Sino nagpadala sa inyo dito? Sumama na lang po muna kayo, ma'am. At ipapaliwanag namin sa inyo kapag Ano ko, tanga? Sarkasikong tanong ni Leia. Kung hindi niya sasabihin sa akin kung anong kailangan niyo, tatawag ako ng pulis. Kumalma po kayo, madam. Wala po kaming gagawing masama sa inyo. Kailangan niyo lang pong Enough! Napatigil sa pagsasalita ang lalaking nakaitim noong makarinig sila ng isang lalaking nagsalita mula sa kanilang likuran. Agad na tumabi ang mga lalaking nakaitim na nakauniforme upang magbigay daan sa kanilang amo. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Leia nung makita niya kung sino ang naglalakad papalapit sa kanila. Ayusin yung mga gamit ninyo. Sa akin na kayo titira. Utos ng lalaki. At saka tinanggal ang kanyang shades. Ha? Bakit naman kami titira sa bahay ninyo? Tanong ni Leia. May bahay kami, okay? Sa ayaw at sa gusto ninyo, sasama kayo sa akin. Pagdidiin pa ng lalaki, sabay kuha ng isang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tatawagan ko lang ang assistant ko. Kahit sino pang tawagan mo, hindi kami sasama sa'yo. Wika ni Leia. At saka akma na sana ang isarang pinto, ngunit agad na napigilan ito ng lalaki. Hello, Kyle? Na-prepare niyo na bang mansyon? Siguraduhin mo lang na mahigpit ang security dyan, naiintindihan mo? Tinitigan lamang ni Leia ang lalaki habang kinakausap ang taong nasa kabilang linya. Okay, good. Paalis na kami. Dagdag pa ng lalaki bago patayin ang kanyang cellphone. Tara na. Anong tara na? Hindi kami sasama sa inyo. Sigaw ni Leia. Ayoko madamay pa kami sa gulo, no? Muntik na kaming mamatay noong nakaraang linggo. Kaya nga ako nandito eh. Sagot naman ng lalaki. Kukunin ko kayo para tumira sa isang mansyon na hindi na kayo gagambalain ng kung sino man. Magsasalita pa sana muli si Leia, ngunit wala na siyang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga. O sige, mag-iimpake lang kami. Bulong ni Leia at saka hinatak ang kanyang anak na si Adam. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Leia, ano ulit ang schedule mo bukas? Tanong ni Gia habang tinutupi ang kanyang hawak na Manila paper. Sabay na tayo? 3 section yung schedule ko bukas eh. Sagot ni Leia na kasalukuyang gumagawa ng presentation sa kanyang laptop. Ikaw ba? 5. Buntong hininga pa ni Gia.
Kamusta naman yung mga hawak mong section? Mabait naman sila at magagaling. Kaya lalo ako nagpupursige na maging creative sa paggawa ng mga tasks at presentations. Sambit ni Leia sabay tingin sa kanyang cellphone. Girl, nakita mo ba si Ash kanina? Hindi kasi nagre-reply sa mga chat ko eh. Ay nako, hindi ko siya nakita kanina. Gusto mo bang puntahan natin siya mamaya? Tanong naman ni Gia. Nako, wag na. Paniguradong busy lang yon dahil graduating na rin siya katulad natin. Buntong hininga naman ni Leia. After all, ilang taon na rin naman kami nagsasama at wala namang pagbabago sa sweetness naming dalawa. Ito sis matanong ko lang. Panimula ni Gia. Napag-usapan niyo ba yung about sa future ninyo? Unti-unting naglaho ang ngiti sa labi ni Leia. Sa pagkakataong iyon, ay labis siyang napaisip. Sis, ayoko mag-overthink ka. Pero sabi mo, 4 years na kayo, hindi ba? Ni minsan ba natanong ka niya about sa pagpaplano sa future? Well, hindi kasi ganung tao si Ash. Besides, lagi ko siyang nire-remind na bawal pa kaming magsama sa iisang kama hanggat hindi kami kinakasal. So, I think gets naman niya na saka na kami magpaplano kapag ready na kami. Paliwanag ni Leia. Pero napag-usapan niyo na bang pagpapakasal? Tanong muli ni Gia. Oh, well, nauutal na wika ni Leia. Well, hindi pa. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Girl, don't worry. Malay mo, gusto niyo muna mag-focus kayo sa career ninyo. Kitang-kita sa mukha ni Gia na mas nais lamang niyang pagaanin ang loob ng kaibigan, dahilan para matawa na lamang si Leia. It's okay, Gia, naiintindihan naman kita. Nakangising wika naman ni Leia. Promise, kapag nag-propose na sa akin si Ash, ikaw ang unang makakaalam. Agad na nagliwanag ang mata ni Gia at saka agad na pumalakpak sa saya. Leia! Leia! Agad na napalingon si Leia nang may tumawag ng kanyang pangalan. Okay lang bang magpasuyo? Mabilis na tumango ang dalaga at saka ngumiti. Tungkol saan? Tanong ni Leia at saka napatingin sa hawak na notebook ng binata. Pwede bang pabigay nito sa section 2? Wika ni Drew sabay lahat ng hawak niyang notebook. Nang kunin nito ni Leia ay binasa niyang nakalagay na pangalan at course rito. William? Engineering? Pagkaklaro ni Leia habang nakatingin sa notebook. Oo, salamat. Don't worry, libre kita bukas. Dagdag pa ni Drew at saka nagsimulang maglakad palayo. Ngilitian lamang ni Leia ang lalaki hanggang sa tuluyan na ito makalayo. Habang naglalakad patungo sa isang building ay napukaw ng atensyon niya ang kanyang nobyong naglalakad sa di kalayuan. Tatawagin niya sana ito ngunit laking pagtataka niya na may sumusunod sa kanya na isang babae. Agad na napakunot ang noo ni Leia, dahilan upang agad siyang maglakad patungo sa pupuntahan ng dalawa. Sigurado ka ba? Rinig ni Leia na wika ng binata. Nag-pregnancy test ka na ba? Agad na nanlaki ang mga mata ni Leia nung marinig niyang sabihin ito ng lalaki. Oo, at positive nga ang lumalabas. Ikaw ang ama, Ash. Mabilis na napahawak sa bunganga si Leia matapos marinig ang sinambit ng babaeng kasama ng kanyang nobyo. Ano na lang sasabihin ng girlfriend ko niyan? Galit na tanong ni Ash. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na nakabuntis ako? Di hiwalayan mo na lang siya. Hindi napigilan ni Leia ang manlumo habang pinapakinggan ang pag-uusap ng dalawa. Besides, mas mahal mo naman ako kaysa sa kanya, di ba? May iba ka bang pinagsabihan tungkol sa pagbubuntis mo? Pag-iiba ni Ash ng usapan. Wala naman. Good. Makikipaghiwalay na lang ako kay Leia next week. Kailangan ko munang mag-isip ng paraan kung paano makipag-break sa kanya. At last may dahilan na rin para makipaghiwalay na ako sa kanya. Tugon ni Ash. Hindi na kinakaya ni Leia ang mga salitang naririnig mula sa nobyo, kaya napagdesisyonan na lamang niya ang maglakad palayo. Oh, sis, bakit ka umiiyak?
Gulat na tanong ni Gia sabay bigay ng tissue sa kaibigan. Anong meron? Nakabuntis si Ash. Mabilisan ng laki ang mga mata ni Gia, dahilan para agad niyang yakapin ang kaibigan. Kaya pala okay lang sa kanya na hindi kami matulog sa iisang kama. Kasi meron naman siyang kinakama. Umiiyak na bulong ni Leia. Kaya pala never niyang na-open sa akin ang topic ng pagpapakasal. Kasi hindi niya naman ako na-imagine na makakasama niya sa pagtanda. Sis, calm down. Ako nang bahala. Aabangan ko yun sa labas. Buntong hininga ni Gia at saka tinapik ang likod ng kaibigan. Pang-ina talaga ng mga lalaking katulad niya. Gusto ko magpakalasing. Bulong ni Leia. Ano namang iinumin mo? Natatawang tanong ni Gia. Daan tayo sa malapit na convenience store. Gusto kong pumunta ng bar bukas. Bulong ni Leia. Ha? Gulat na sagot ni Gia. Teka, kanino sasakyan yan? Tanong ni Leia nung makalabas siya ng kanilang bahay. Sinong nakumbinsi mong ihatid tayo? Kay Drew, papahatid tayo sa kanya. Sagot ni Gia bago buksan ang pintuan ng sasakyan. Sure ka bang ayaw mo sa bahay na lang tayo uminom? Oo, wala naman sila mama at papa. So kahit late na ako umuwi, okay lang. Natigilan sa pagsasalita si Leia nung biglang tumunog ang kanyang cellphone. Noong tignan niya ang kanyang cellphone ay laking gulat niya nung makitang si Ash ang tumatawag. Sinong tumatawag? Tanong ni Gia. Si Ash. Bulong ni Leia habang nakatingin pa rin sa kanyang cellphone. Akin na, ako sasagot para sa'yo. Sambit ni Gia sabay hablot ng cellphone ni Leia. Muling kinuha ni Leia ang kanyang cellphone sa kaibigan at bumuntong hininga. Makikipag-break na ako sa kanya, kaya ako nang sasagot. Wala pang ilang segundo ay sinara muna ni Gia ang sasakyan ni Drew at saka sumandal dito. Hello, Ash? Panimula ni Leia. Mag-break na tayo. Hindi inakala ni Gia na diretsong sasabihin ng kanyang kaibigan ang kanyang hinaing. Dahilan para manlaki ang kanyang mga mata. What? Bakit? Is there something? Hindi na pinatapos ni Leia sa pagsasalita ang lalaki at agad na pinatay ang cellphone. Nagkatinginan ng dalawang magkaibigan at saka nagsimulang magtawanan. Pansin ni Gia na kahit tumatawa ang kaibigan ay may mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Come here. Bulong ni Gia sabay yakap sa kaibigan. May make-upan na lang kita ulit dahil nasira na yung make-up mo. Yung mga ganong lalaki, hindi dapat iniiyakan na, no? Anong meron? Tanong ni Drew nakakalabas lang ng sasakyan. Bakit kayo nag-iiyakan dyan? Sinenisa na lamang ni Gia ang lalaki na tumahimik. Dahilan para mapabuntong hininga ito. Nakakahilo yung ilaw, putang ina. Bulong ni Drew sabay tanggal ng kanyang salamin. 3 oras na tayo rito, ang sakit na ng mata ko. Lahat naman binigay ko, except sa virginity ko. Sigaw ni Leia sa isang sulok. Maingay ang paligid pati na rin ang tugtugan. Kaya kahit magsisisigaw si Leia ay hindi siya maririnig ng mga taong malayo sa kanila. Alam niya namang laging pinapaalala ko sa kanya na saka na namin gagawin yun kapag kasal na. Well, I mean okay na rin na nalaman mong ganyan siya bago kayo ikasal. Sambit ni Gia. At least you dodged a bullet. Nung mapatingin siya sa lalaking umiinom sa clear glass ay agad niya itong siniko. Hoy, huwag ka magpakalasing dyan. Lasing na si Leia, oh. Ano yun, 2 kayong aalalayan ko? Ina mo, Ash! Sigaw ni Leia sa kanyang cellphone dahil ang lock screen nito ay ang dating nobyo. Sa sobrang galit, napagdesisyon na niyang ibagsak ang cellphone sa sahig habang umiiyak. Girl! Bakit mo binagsak yung cellphone mo? Nag-aalala ang sambit ni Gia. Okay lang. May naitabi naman akong pambili ng bago. Bulong ni Leia habang pinupunasan ang kanyang sipon. CR lang ako. Agad na tumayo si Gia upang alalayan ang kaibigan. Ngunit agad na umiling si Leia at pinaupo muli ang kaibigan. Kaya kong pumunta ng CR.
Bantayan mo na lang si Drew at parang lasing na ata yan. Wika ni Leia at saka nagsimulang maglakad palayo sa kanilang table. Tinitigan na lamang ni Gia ang kaibigan hanggang sa unti-unti na itong mawala sa kanyang paningin. Noong mapatingin siya sa kanyang tabi, ay natawa na lamang siya noong makita ang nakasimangot ng lalaki. Ang sakit ng ulo ko, reklamo nito. Pero hindi ko alam kung bakit gusto ko pa rin uminom. Kahit hindi naman ganun kasarap yung lasa. Itigil mo na yan, may exam ka pa bukas ng hapon, diba? Paalala pa ni Gia. Kung umuwi ka na kaya, magsistay na lang kami ni Leia rito. At saka sorry rin pala kasi napilitan ka lang naman na sumama. Pero huwag ka mag-alala, ililibre kita bukas. Hintayin ko na lang kayo. Bulong pa ni Drew at saka tinanggal ang kanyang salamin. Nung pagmasta ni Gia ang katabing lalaki ay hindi maitatanggi na may itsura nga talaga ito. Madalas niyang marinig sa kanilang kaklase na may itsurang binata. Ngunit dahil masyado itong focus sa pag-aaral ay tila ba tinatamad na silang kausapin ito. Lagi niya kasing tinutungang paksa ng usapan patungkol sa pag-aaral, dahilan para mawala ng iba ng gana na makipag-usap sa kanya. Alam mo, ang gwapo mo, bulong ni Gia. Kaso? Tanong ni Drew. Agad na napakunot ang noon ni Gia nang sabihin ito ng lalaki. Anong kaso? Tanong pabalik ni Gia. Gwapo ako, kaso? Tanong ni Drew. Wala. Ang gwapo mo lang. Sagot ni Gia. Nakangising tugon naman ni Drew. Madalas kong marinig sa mga tao na ang gwapo ko, kaso ganto, kaso ganyan. Well, I think ang gwapo mo. Period. Sabit ni Gia. Walang kaso, walang pero. Hindi naman naiwasan ni Drew na maramdaman ang pag-init ng kanyang dalawang pisngi. Dahilan para mamula ito. Matapos umihi, ay ramdam na ni Leia ang pag-akyat ng kanyang mga iniinom sa kanyang lalamunan. Ito ang dahilan kung bakit madali siyang naglakad patungo sa kanilang table. Ngunit noong hindi niya na mapigilan ng sarili ay agad na siyang tumalikod at sumuka. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nabangga siyang isang matangkad na lalaki. Dahilan para masukahan niya ang suot nitong long sleeve. What the? Sigaw ng lalaki. Oh, I'm really sorry. Paghingi ng tawad ni Leia nung matapos siyang sumuka. I'll buy you another. No thanks, sambit ng lalaki. You don't need to buy me another one. Really? No, hindi ako papayag. Umiiling na wika ni Leia na kasalukuyang sumasakit ng ulo. I'll just buy you a drink. Okay lang? No. Bulong na matipon ng lalaki sa kanyang tenga. Kahit may tama na si Leia, ay ramdam niya ang biglang pagtaas ng kanyang balahibo. How about your body? Mabilis na napaurong si Leia at napalunok. Sa pagkakataong yon, ay bigla niyang naaalala ang kanyang dating nobyo. Hindi niya maiwasang mainis at magalit, dahilan para magpadalos-dalos sa kanyang desisyon. Inilapit niya ang kanyang mukha sa binatang mukhang nagulat sa kanyang ikinilos. Fine, sagot ni Leia at saka ngumiti ng nakakaloko. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay at saka inalalayan ito sa kanilang pag-alis sa bar. Noong makapasok ang dalawa sa isang hotel ay agad na idinampi ng dalaga ang kanyang labi sa pisngi ng lalaki. Dahil dito ay agad siyang binuhat ng lalaki at saka dahan-dahang hinagis sa napakalawak na higaan. Hinubad ng lalaki ang suot niyang long sleeve na sinukahan ng dalaga. Dahilan para mamangha ang dalaga sa katawan nito. Bagamat may tama ng dalaga ay aminado siyang mali ang kanyang ginagawa. Ngunit dahil bago sa kanya ang lahat ng to, ay hindi niya maiwasan na matuwa at ma-excite sa ginagawa ng binata. Hinahalikan nito ang bawat parte ng kanyang katawan, na para bang minamarkahan niya ang bawat isa bilang tanda na pag-aari niya na ito. Napakapit na lamang si Leia sa kulay puting kumot habang hinahayaan ng binata na gawin ang gusto niya. Nasaan na kaya si Leia? Bakit ang tagal naman nun? Reklamo ni Gia sabay tingin sa kanyang cellphone. Paano ko naman makukontak yun? Binagsak niya yung cellphone niya kanina. Ay, gusto ko na umuwi.
Reklamo ni Drew sabay sandal ng kanyang ulo sa balikat ng katabing dalaga. Gusto ko nang matulog. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko muna si Leia tapos uuwi na tayo ha? Sagot ni Gia sa katabing lalaki at saka tumayo. Biglang hinawakan ng binata ang kamay niya. Dahilan para agad siyang mapalingon. Dito ka muna please. Nakangusong sabit ni Drew. Maya-maya at saka na tayo tumayo at tumungo sa kung saan natin hahanapan si Leia. Wala na ngang nagawa si Gia kung hindi ang umupo muli sa tabi ni Drew. Habang pinagmamasdan ng lalaki ang mukha ng tulog na babae, ay hindi niya napigilan ang ma-stress. Bakit hindi mo sinabi na virgin ka pa pala? Tanong ng lalaki sa tulog na dalaga. Noong mapansin niyang malapit ng mag-umaga, ay agad siyang bumangon at saka chinek ang wallet ng dalaga para sa ID at contact info nito. Mabilis niyang pinicturean ng mga ito bago umalis ng hotel. Ito lamang ang unang beses na nakatagpo siya ng isang virgin sa bar. Dahilan para mas labis siyang mainis sa sarili. Pakiramdam niya hindi dapat siya naging una ng dalaga dahil una sa lahat ay hindi naman sila lubusang magkakilala. Sir? Maya-maya ay biglang natigilan ng lalaki sa pagtingin sa bintana noong marinig niya ang kanyang alalay. May problema po ba? Wala naman. Sagot ng lalaki. Kanina ko po kasi kayo tinatawag pero hindi po kayo nagsasalita. Dagdag ng kanyang driver. Gusto niyo po bang bumili muna ng pagkain? Sige kuya, daan muna tayo sa pinakamalapit na fast food chain. Utos ng binata, sabay sandal ng kanyang ulo sa bintana. Si Papa, kamusta? Medyo okay na po siya, sir. Mamaya na po ang labas niya. Nakangising sabit ng driver. Mabuti naman kung ganon. Dan tayo roon mamaya, ha? Sagot ng lalaki at saka kinuha ang kanyang cellphone. Punta tayo ng office, may imimit akong mga clients. Saang office, sir? Pagkaklaro ng kanyang driver. 3 office niyo sa lugar na to, hindi ba? Sa kung saan natin kinikip yung mga firearms. Wika nito at saka kinuha ang isang dokumento. Mukhang marami-rami ang bibili nitong batch ng mga clients natin. Noong magising si Leia sa mahimbing na pagkatulog, ay laking gulat niya noong mapansing wala siyang saplot. Sumigaw siya sabay tingin sa paligid. Teka, hindi ito yung kwarto ko ah. Bakit nakahubad ako? What the? Dagdag pa niya sabay hawak sa kanyang magkabilang balikat. Sino nagdala sa akin? Teka, umalis na yung lalaking yon? At talagang iniwan niya ako nang walang pasabi? Napatigil sa pagsasalita si Leia nung unti-unting bumabalik sa kanyang alaala nangyari kagabi. Oh my God! Bulong ni Leia. Teka, nasa na ba yung... Shucks! Nasira nga pala yung phone ko. May problema pa bang dadagdag sa araw na to? Tanong ni Leia sa sarili bago magtungo sa banyo upang sumuka. May klase ako ng 8:30, tapos nagising ako ng 8. At anong oras na? 8:28 na. Bulong ni Leia sa sarili habang nakatayo sa isang silungan. Tapos uulan ng pagkalakas-lakas. Yung totoo, nasa lukob ata lahat ng kamalasan ngayong araw. Pero at the same time, hindi ko rin pwedeng i-deny na kasalanan ko rin naman. Buntong hininga ni Leia sa sarili. Habang naghihintay sa may waiting shed ay laking gulat ng dalaga noong may lumapit sa kanya na isang lalaking nakakap at nakamask. Nakaramdam ng takot si Leia nung tumabi ito sa kanya at noong titigan siya nito sa kanyang mga mata. Huwag niyo po ako nakawan. Basag na yung cellphone ko. Reklamo ni Leia sabay pakita ng kanyang basag na cellphone. Narinig ni Leia na tumawa saglit ang lalaki, dahilan para kumunot ang kanyang noo. Oh, bulong ng lalaki sabay bigay ng payong na kanyang ginamit. Wala kang payong, hindi ba? Bakit niyo po ibibigay sa akin yung payong ninyo? Tanong ni Leia. At saka wala na po kayong gagamiting payong, paano yan? Huwag mo na akong alalahanin, kaya kong sarili ko.
Sabit ng lalaki at saka nagsimulang maglakad palayo sa ilalim ng malakas na ulan. Ha? Anong trip nun? Tanong ni Leia habang pinagmamasa ng lalaki na mawala sa kanyang paningin. Girl, buti naman at pumasok ka. Sobra kami nag-alala sa'yo dahil hindi ka namin makontak. Panimula ni Gia. Saan ka ba nagpunta? Buti na lang at wala pa yung prof. Mahabang kwento, okay? Panimula ni Leia sabay hawak sa kanyang noo. Huwag yun ang tanungin kung bakit. Ano ba naman kasi ang nangyari? Tanong nakakarating lang na si Drew. Alam mo bang nag-alala kami ng sobra sa'yo? Kakasabi ko lang 'di ba na ayoko ang pag-usapan ng patungkol doon tapos open mo na naman. Pagtataray ni Leia. FYI, anong oras na ako nakauwi dahil sa kakahanap namin sa'yo. At take note, may exam pa ako sa isang subject mamaya. Galit na wika ni Drew. Pasalamat ka nga at may kaibigan kang katulad ni Gia. May naka one night stand ako. Mabilis na natahimik ang dalawa nung sambitin nito ni Leia. May nakasex ako. Bulong muli ni Leia. Pero hindi natapos sa pagsasalita si Gia dahil tumingin muna siya sa paligid bago nagwika. Hindi ba't? Oo. At actually nagsisisi ako dahil binigay ko yan sa isang lalaking hindi ko namang kilala. Bulong pa ni Leia at saka napahilamos ang muka. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin para pumayag ako. Actually, ewan ko, baka natamaan talaga ako ng sobra ng dahil sa alak. Naantala ang kanilang pag-uusap noong may kumatok ng 3 beses sa pinto ng kanilang classroom. At noong buksan ito ng isa sa kanilang kaklase, ay tumambad sa kanilang harapan ng isang lalaking may kulay yellow na ID lace. Pwede kay Leia? Tanong nito. Leia, yung boyfriend mo, hinahanap ka. Sambit ng isa sa kanilang mga kaklase. Anong kailangan ng bisit na to? Tanong ni Leia bago tumayo sa kanyang kinauupuan. I don't wanna lose you. Panimula ng lalaki. Ipinagbuhol na lamang ni Leia ang kanyang 2 braso at saka sumandal sa dingding. Ulol. Maikling sagot ni Leia bago tumalikod. Agad na hinawakan ng binata ang braso nito, ngunit agad na inalis ni Leia ang pagkakahawak ng kanyang dating nobyo sa braso niya. Leia naman, ano bang dahilan at nakipag-break ka sa akin? Tanong pa ni Ash. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ano sa tingin mong dahilan at nakipag-break ako sa'yo? Tugon ni Leia. Actually, hindi ba't makikipag-break ka rin naman sa akin? Hindi ba? Inunahan lang kita. Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo na buntis si? Napatigil sa pagsasalita si Ash nung mapagtanto niyang siya na mismong nagbulgar ng kanyang sekreto. Oh, di ba? Sa'yo na mismo nang galing. Naluluhang bulong ni Leia. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ipagkakalat na nakabuntis ka. Basta tigilan mo na ako. Okay na ako ron. Pero ikaw ang mahal ko, Leia. Hindi na napigilan ni Leia na ikutan ng kanyang mga mata noong sabihin ito ni Ash. Kahit pagbalik-balik rin ng mundo, ikaw at ikaw lang pipiliin ko. Di sana naisip mo yan bago mo ikama yung babaeng yan. Tugon ni Leia. After all, maging mabuting ama at nobyo ka na lang sa 2. Matutuwa pa ako. Itatapon mo lang ang 4 years dahil nakabuntis ako? Bulong ng lalaki. Pwede naman ako magpakatatay at maging boyfriend mo, hindi ba? Narinig ko ang usapan ninyo, Ash. Huwag tayong maglokohan, please lang. Sagot ni Leia. Huwag na natin pahirapan ng isa't isa. Huwag na tayong gumawa ng scene dito at nakakahiya. Leia, please. Bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Pagmamakaawa ni Ash, sabay luhod sa harapan nito. Nagsimula na ngang tumingin ng mga ibang estudyante sa 2. Dahilan para agad na patayuin ni Leia ang lalaki. Ash, ano ba? Huwag kang gumawa ng eksena rito. Ano ka ba? Reklamo ni Leia habang hinahatak patayo ang dating nobyo.
Baka dumating na rin yung professor namin. Pumunta ka na lang sa classroom mo. Leia, hindi ako aalis dito hanggat hindi ka umuoo. Wika ng lalaki na nakatingin pa rin sa dalaga. Hanggat hindi mo pa sinasabing magkakabalikan tayo, hindi. Natigilan sa pagsasalita ang binata noong may makita siyang isang babae na paakyat ng hagdanan. Ito ang dahilan kung bakit agad itong tumayo at umurong palayo kay Leia. Noong mapatingin si Leia sa hagdanan, ay nakita niyang babaeng nabuntis ang kanyang nobyo. Sige, mauuna na ako. Paalam ni Ash at saka nagsimulang maglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang buntis sa babae. Sa pagkakataong yon ay hindi napigilan ni Leia ang maluha. Hindi niya akalain na makakaya nitong baliwalain ang 4 na taon nilang relasyon at piliin ng babaeng ilang buwan niya pa lang na nakikilala. Ngunit ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay paano kung matagal na pala itong ginagawa ng kanyang nobyo at ngayon lamang niya ito nahuli. Noong nakaraang taon ay ilang beses niyang nakitaan ng pregnancy test sa bag ang kanyang nobyo, dahilan para mapaisip siya. Ngunit dahil mahal niya si Ash, ay pinili na lamang niyang manahimik at magbulag-bulagan. Oh, Leia, okay ka lang ba? Noong marinig ni Leia ang boses ng kanyang kaibigan ay agad siyang lumingon at niyakap ito ng pagkahigpit-higpit. Hindi niya napigilan ng sarili na maiyak. Kahit pagbalik-balik ta rin ang mundo ay hindi niya maitatanggi na mahal pa rin niya si Ash at hindi niya matanggap na niloko siya nito. Ang sakit, Gia. Ang sakit-sakit. Bulong ni Leia. Hindi ba't gano'n naman talaga ang magmahal? Kailangan mong masaktan. Bulong ni Gia sabay haplos sa buhok ng kaibigan. Anong papadala niyong pagkain? Tanong ni Drew sabay sarado ng kanyang bag. Ako na lang bibili. Tapsilog na lang sa akin, sagot ni Gia habang patuloy pa rin sa pagtatype sa laptop. Ikaw, Leia, anong sayo? Chicksilog sa akin, sagot ni Leia na kasalukuyang pinupunasan ng mga mata. Mainit sa labas, gamitin mo muna yung payong na to. Ah, hindi ka naman nagdadala ng payong ah. Bagong bili mo? Tanong ni Drew bago kunin ang payong na hawak ng dalaga. May nagbigay lang sa akin ng payong. Huwag niyo nang isipin kung sino. Kasi hindi ko rin naman siya kilala. Sagot ni Leia at saka pinunasan ng kanyang mukha. Agad na nagkatinginan sina Gia at Drew dahil wala siyang ideya kung paano siya makakatanggap ng payong mula sa isang taong hindi niya namang kilala. Gayunpaman ay pinagsawalang bahala na lamang ng dalawa ang ideya na ito at saka nagpatuloy sa kani-kanilang mga ginagawa. Mauna na ako! Paalam ni Drew at saka nagsimulang maglakad palabas ang kanilang classroom. Buti na lamang at pinahiram siya ni Leia ng payong dahil kung hindi ay baka halos masunog na ang balat niya sa init ng araw. 20 top silog at isang chick silog, samit ni Drew sa isang cashier. Habang hinihintay ang kanyang order, ay naisipan ng binata na maupo na muna sa isang tabi at pagmasdan ng payong na ipiniharam sa kanya ni Leia. Boss, excuse me. Agad na napatingin si Drew sa lalaking naka-uniforme na lumapit sa kanya. Pwedeng magtanong? Ano po yun? Tanong ni Drew at saka ngumiti. Itinuro ng lalaki naka-uniforme ang hawak niyang payong at saka nagwika. Sa inyo po ba yan? Itong payong? Sa kaibigan ko po to, pinahiram lang po sa akin. Sagot ni Drew. Bakit po? Kapareho kasi ng payong ng amo namin yung itsura eh. Sagot ng lalaki. Sige boss salamat. Mabilis na napakunot ang noo ni Drew sa pagkakataong yon. Thank you everyone. See you next week. Paalam ni Leia sa mga bata at saka ngumiti. Thank you ma'am. Hindi sabay-sabay na wika ng mga bata. Noong lumabas ng classroom si Leia ay nakakita siya ng isang guro na naghihintay sa labas. Ma'am, pasensya na po kung nag-overtime kami. Paghingi ng tawad ni Leia sa babaeng nakasalamin. Nagpakita ito ng matamis na ngiti at saka umiling. Nako, okay lang yon. Wala naman kami masyadong gagawin eh. Tugon ng guro. Salamat po. Masayang wika ni Leia at saka nagsimulang maglakad palayo. Habang naglalakad patungo sa office ng mga teachers, ay hindi naman maiwasan ni Leia mapaisip. Ilang linggo na nga siyang delayed.
dahilan para labis siyang mag-alala. Uy, Leia! Naantalang pag-iisip ni Leia nung biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Kanina pa kita tinatawag, hindi ka naman lumilingon. Ah, ganun ba? Sorry. Natatawang sambit ni Leia tsaka napagkakat ng labi. Gia, dinatnan ka na ba? Napatigil sa paglalakad si Gia tsaka napakunot ang noo. Oo, kakatapos ko lang. Bakit? Nag-aalalang tanong ni Gia sa kaibigan. Ikaw ba? Ilang linggo na akong delayed. Bulong ni Leia. Mabilis na nanlaki naman ang mga mata ng kanyang kaibigan. Dahilan para agad siyang tumingin sa paligid. Oh my God, sinong ama? Tanong ni Gia. Nakontak mo na ba? Girl, paano ko siya makukontak na hindi ko nga siya kilala? Naka one night stand ko nga lang yung lalaking yun. Buntong hininga ni Leia at saka napahawak sa kanyang noo. Tangina naman ako. So anong gagawin mo niyan? Nakausap mo na ba sila tita? Tanong pa ni Gia. Kung hindi pa, kailan mo balak sabihin? Paniguradong magagalit yung mga yan sa akin. Tugon ni Leia. I mean, syempre, sino bang hindi? Nagpiti ka na ba? Tanong ni Gia. Doon natin malalaman kung buntis ka nga ba talaga. Gia, natatakot ako. Baka hindi ako maging isang mabuting ina sa magiging anak ko. Kasi hindi pa ako handa. Nandito naman ako, girl, so huwag kang mag-alala. Wika ni Gia sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Para saan pa yung pagkakaibigan natin, hindi ba? Salamat, Gia. Naluluhang bulong ni Leia. Nagpatuloy na nga ang dalawa sa paglalakad patungo sa teacher's office. Kamusta naman ang school? Tanong ng ama ni Leia bago uminom ng tubig. Malapit ka na rin palang graduate, ano? Na-excite ka na bang magtrabaho? Maganda siguro kung doon ka magtrabaho sa ibang bansa dahil balita ko mataas daw ang sahod doon. Wika naman ang ina ni Leia. Doon ka na muna tumira sa tita mo, okay ba yon? Nagpakita lamang ng isang matamis na ngiti ang dalaga at saka ipinagpatuloy ang pagkain. Walang ideya ang dalaga kung paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang ang sitwasyong meron siya ngayon. At kapag nakalipad ka na, pwedeng-pwede mo na kaming kunin ng papa mo kapag nagkataon. Masayang sambit ng ina ni Leia. Tapos maiingit na naman ang mga kapitbahay natin. Naaalala mo nung graduate ka bilang valedictorian nung high school? Grabe yung ingit ng mga kapitbahay natin. Ilang linggo rin nila tayong pinagchismisan kasi hindi nila matanggap na mas magaling ka kaysa sa mga anak nila. Sa pagkakataong yon ay hindi na alam ni Leia ang dapat niya maging reaksyon. Paniguradong hindi matutuwa ang kanyang mga magulang oras na malaman nilang buntis ito. Saang bansa mo ba gustong magtrabaho? Tanong pa ng kanyang ama. Balita ko'y okay daw sa... Excuse me po, magbabanyo lang po ako. Sambit ni Leia tsaka nagtungo sa kanilang banyo. Mabilis na nagkatinginan na mag-asawa dahil pansin nila ang kakaibang ikinikilos ng kanilang anak. Nung makarating sa banyo, hindi na iwasan ni Leia ang maiyak. Gusto niyang gawin ang lahat ng nais ng kanyang mga magulang dahil ito rin naman ang pangarap niya. Ngunit alam niyang maaaring hindi na muna ito matupad sa ngayon dahil sa sitwasyon na meron siya. Leia, may problema ba? Ito agad ang tinanong ng kanyang ama nung makabalik na si Leia sa hapagkainan. May pinagdadaanan ka ba nitong mga nakaraang araw? Bumuntong hininga muna si Leia at saka uminom ng tubig. Tinitigan niya ang kanyang mga magulang at baka sa kanilang mga mukha na hinihintay nila kung ano ang sasabihin niya. Ma, pa, panimula ni Leia. Buntis po ako. Napatigil sa pagsandok ng sabaw ang kanyang ama. At natigilan din sa pagkain ng gulay ang kanyang ina. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa pagitan nila, dahilan para lapis na matakot si Leia. Sino ama? Bulong ng kanyang ina. Si Ash? Hindi ba tiwalay na kayo? Ramdam ni Leia ang unti-unting panginginig ng kanyang katawan dulot ng takot, dahilan para bumuhos sa mga luhang kanina pa nais na bumagsak. Bakit hindi ka makasagot?
Tanong ng kanyang ama. Leia, sinong ama? Hindi ko po kilala. Umiiyak na wika ni Leia. I'm sorry po. Ano hindi mo kilala? Galit na sigaw ng kanyang ama. Sino ang ama? Hindi ko po alam. Sorry po. Balak na sanang ihagis ng kanyang ama ang hawak niyang kutsara sa kanyang anak. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang asawa. Kumalma ka, buntis ang anak natin. Wika ng ina ni Leia at saka napatingin sa kanyang anak. Anong ibig mong sabihin na hindi mo kilala? May naka one night stand po ako sa bar. Bulong ni Leia. Sorry po. Hindi ka nagpagalaw sa 4 na taong nobyo mo? Pero nagpagalaw ka sa lalaking hindi mo kilala? Anong pinagsasasabi mo? Sigaw ng ama ni Leia. Anong klaseng pag-iisip meron ka? Matalinong bobo. Yung BP mo baka tumaas, kumalma ka. Mahinahang saway ng ina ni Leia. Sino bang gugustuhin malagay sa ganitong sitwasyon? Sa sobrang galit ng kanyang ama, ay agad siyang hinatak nito palabas ng kanilang bahay, dahilan para lalo pang humagulhol ang dalaga. Gardo, kumalma ka. Baka marinig ng mga kapitbahay yung boses mo, nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin nila sa atin? Bulong ni Ana sa kanyang asawa. Ito ang dahilan kung bakit hininaan ni Gardo ang mga salitang sasabihin. Huwag na huwag kang babalik dito hanggat hindi mo nakikilala ang ama ng anak mo. Bulong ni Gardo bago isinara ang pinto. Naiwang umiiyak sa takot at kaba ang dalaga dahil wala siyang ideya kung ano ang nararapat niyang gawin. Wala siyang ideya kung paano at saan magsisimula. Sinong kakatok ng ganitong oras? Tanong ni Jaya sa sarili habang naglalakad patungo sa pinto ng kanyang apartment. Noong buksan niyang pinto ay laking gulat niya nung makita niya ang kanyang kaibigan na umiiyak. Girl, anong nangyari? Gulat na tanong ng dalaga at saka dali-daling pinaupo sa sofa ang kaibigan. Pinalayas ka sa inyo? Oo. Sabi ng mga magulang ko, wag na wag raw akong babalik hanggat hindi ko nakikilala ang ama ng anak ko. Buntong hininga ni Leia at saka ipinikit ang kanyang mga mata. As if naman makikita ko pa yung lalaking yon na hindi ko na nga halos matandaan yung mukha nun. What if gamitin natin si Drew? Suwestyon ni Jaya. Okay lang ba sa'yo yun? Sira ulo ka ba? Bakit naman natin idadama yung lalaking yun sa gulong to? Ang bait-bait ng tao ah. Reklamo ni Leia tsaka humiga sa sofa ng kaibigan. Anong balak mo? Tanong ni Gia sa kaibigan. Maghahanap ka na lang ng taong pwedeng magpanggap? Titigil na lang muna ako sa pag-aaral at saka maghahanap ng trabaho. Buntong hininga ni Leia. As kailangan ko makapag-ipon ng pera para matugunan yung magiging pangangailangan namin ng magiging anak ko. Dito ka na muna tumira sa apartment ko. Pagpipresenta pa ni Gia. Alam mo namang susuportahan kita lagi kahit anong mangyari, hindi ba? Salamat, Gia ha. Bulong ni Leia tsaka agad na niyakap ang kaibigan. Alam ko na. Tumulong ka na lang kaya muna sa bake shop nila mama. Sakto, kasalukuyan silang naghahanap ng pwedeng tumulong sa kanila. Suwestyon ni Gia sa kanyang kaibigan. Okay lang ba sa'yo yun? Syempre naman. Thank you talaga, Gia. The best ka talaga. Sambit pa ni Leia tsaka tinanggal ang luhang tumulo mula sa kanyang kaliwang mata. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung hindi kita nakilala. Hello, Mams! Bati ni Jaya sa kanyang kaibigan kasalukuyang naglalagay ng tinapay sa paper bag. Alam mo, may naisip akong paraan para malaman kung sinong nakabuntis sa'yo. 2 buwan na rin ang lumipas simula nang magtrabaho si Leia sa bake shop ng kanyang kaibigan na si Gia. Mababait at maalalahanin ng mga katrabaho niya. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit hindi nagkaroon ng problema si Leia sa araw-araw niyang pagpasok sa bake shop. At ano namang paraan yan? Tanong ni Leia at saka ibinigay ang isang paper bag na puno ng tinapay.
Tikman mo na muna tong bagong tinapay na ginawa namin. What if pumunta ulit tayo sa bar? Switch siya ni Gia sabay kuha ng isang tinapay mula sa paper bag. You know, malay mo pumunta ulit siya doon. Sa tingin mo ba may pag-asa pa kaya makita natin siya ron? Tanong ni Leia. Ilang buwan na rin nakalipas, hindi ba? Ang sarap nito ah. May cheese yung loob. Gulat na wika ni Gia nung kumagat siya sa kanyang hawak na tinapay. I mean, mababa ang tsansa na makita natin siya pero at the same time, baka mamaya maalala mo yung mukha niya if makita mo siya ron. Sa bagay, wala namang mawawala kung itatry natin. Sambit ni Leia sabay hubad ng kanyang apron. Kamusta ang school? Okay naman, miss ka na ng mga estudyanteng tinuturuan mo. Okay lang ba daw kung puntahan ka nila? Tanong ni Gia. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin kaya sabi ko itatanong ko muna sa'yo kung pwede. Siyempre okay lang wala namang problema ron. Sambit ni Leia tsaka inayas ang kanyang buhok. Si Drew, kamusta kayo ni Drew? Anong kamusta kami? Wala naman kami Natatawang tugon naman ni Gia. Okay naman siya. Sobrang atat na atat ng graduate. Alam mo, pakiramdam ko may gusto siya sa'yo. Masayang sambit ni Leia tsaka kumuha ng isang tinapay mula sa paper bag. Hindi ba siya nagpapakita ng motibo sa'yo? Hindi. Well, hindi ko naman napapansin Hindi naman siya nagpapakita ng motibo. Sagot ni Gia. Magbihis ka na at pupunta na tayo sa bar. Mabilis na tumango si Leia at saka lumisan muna upang magpalit ng damit. Ilang minuto ang lumipas at natapos na rin sa pagpapalit ng damit si Leia. Inayusan din siya ng kaunti ng kaibigan at nang matapos ay agad na nga silang nagpunta sa bar. Alam mo, ang ganda mo talaga, Mams. Bakit kailangan mo pang mag-cap? Hubarin mo nga yan. Sambit pa ni Gia. Kaya hindi na rin ako magtataka kung magiging Mams, tabi. Naantalang pag-uusap ng magkaibigan nung mapansin ni Gia na may babaeng lasing na naglalakad sa daan at papunta ito sa direksyon ni Leia. Huli na ang lahat nung masenyasan siya ni Gia, dahilan kung bakit nasukahan nito ang suot na jacket ni Leia. Oh my God, I am very, very sorry. Bulong ng dalaga habang pinupunasan ng kanyang labi. I am so fucked up right now at kulang na lang sumabog yung ulo ko sa sakit. Ito ang dahilan kung bakit agad na hinubad ni Leia ang kanyang jacket at saka ibinigay sa babaeng nakahawak sa kanyang noo. I need a ride home. Nakangusong sambit ng dalaga. Can I join you? Saan yung car niyo? Kelly! Napatigil ang tatlo nang makarinig sila ng isang lalaki na sumisigaw. Wait a minute! Mabilis na hinila ni Kelly ang dalawang babae palayo sa bar. Dahilan para tumakbo na rin ang lalaking tumatawag sa kanyang pangalan. Sino yun? Tanong ni Gia. Kilala mo ba yung lalaking yon? Well, that's my brother and I'm so annoyed at him. Sagot ni Kelly habang binibilisan ang paglalakad. Araw-araw ba naman siya dito sa bar dahil mahini... Ay! Hindi natapos ang pagsasalita ang dalaga dahil natapulok ito. Rason kung bakit nasira ang suot niyang sandals. What the... Sigaw ni Kelly sabay tanggal ng kanyang sandals. Tatakbo na sana muli ang tatlo ngunit... Kelly, what the fuck are you doing? Nabigla ang tatlo nang marinig nilang muli ang lalaking humahabol sa kanila. This is not funny. At sino nagsabi sa'yo na nagpapatawa ako? Sigaw pabalik ni Kelly, sabay akbay sa dalawang babae. And who are these people? Tanong muli ng lalaki sabay turo sa dalawang babae. What are your names? Nakakainis kayo. Alam niyo sakal na ako sa pamilyang meron tayo. Sigaw ng dalaga at saka aksidenteng natabig ang suot na cap ni Leia. Oh my God, I'm sorry. Sambit ni Kelly sabay pulot sa cap ng babae. Let's go na. Wait, familiar ka? Bulong ng lalaki sabay turo kay Leia. Nagkita na ba tayo dati? Ako? Tinitigan ni Leia ang lalaki nakatayo sa kanilang harapan. Pinagmasdan niya ang bawat detalye ng mukha ng lalaki. Ang makapal nitong kilay,
Ang hugis-bigas nitong mukha, ang singkit nitong mga mata, pati na rin ang kanyang nunal sa ilalim ng labi. Lahat ng ito ay pamilyar kay Leia. Ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Parang nakita na kita somewhere, pero I'm not sure kung saan. Sabit ni Leia sabay kamat sa kanyang ulo. Ako yung nakasama mo sa hotel. Wika pa ng lalaki at saka nagsimulang maglakad papalapit sa tatlong babae. Ramdam ni Leia ang pag-akyat ng dugo papunta sa kanyang pisngi. Dahilan para mapahawak siya sa kanyang bunganga. Oh my God! What did you say? Tanong ni Kelly. Leia, siya ba yung tinutukoy mo yung naka one night stand mo? Tanong ni Gia. Tingin ko nga siya yun. Tugon ni Leia. Why are you not answering my calls? Panimula ng lalaki. Isang buwan din kitang tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Anong pinagsasabi mo? Wala naman ako natatanggap na kahit anong tawag o text sa cellphone ko. Sagot ni Leia. At saka bakit pinapalabas mo na ako pa yung mali? Ikaw nga, iniwan mo lang ako ron sa hotel. At least I pay the room. Wika naman ng lalaki at saka aksidenteng napasalyap sa tiyan ng babae. Wait, are you pregnant? Wow, anong nangyayari? Hindi ako makakeep up. Sambit pa ni Kelly. May something sa inyo? Tell me, are you pregnant? Tanong muli ng lalaki. Ako bang ama niyan? Oo. Ngayon, okay lang ba kung isama kita papunta sa bahay namin? Tanong ni Leia sa binatang kaharap. Agad itong napakanot ng noo at napausog balayo. At anong gagawin ko sa bahay ninyo? Ipapakilala mo ako sa mga magulang mo. Sarkastikong tanong ng lalaki. Oo, dahil pinalayas nila ako nung wala akong mabanggit na pangalan ng lalaki na kabuntis sa akin. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ng lalaki nang sabihin ito ng babaeng kaharap. Magpalaglag ka na lang kaya? Seryosong tugon ng lalaki. Hindi ko pa kaya maging ama. At saka bukod pa ron, magulong buhay ko. Ayoko madamay pa kayong dalawa sa kaguluhang kinasasangkutan ko. Hindi naman inasahan ni Leia ang sasabihin ng lalaki. What? Kuya? What the hell? Tanong ni Kelly. What kind of guy are you? Kelly, kung mayroong mang taong dapat makaintindi sa akin, walang iba kundi ikaw yan. Sagot ng lalaki. Saan kayo pupunta? Hatid ko na kayo. No thanks. Pagtanggi ni Leia. Kaya na namin to. Pero buntis ka. Sinabing okay na nga eh. Sagot muli ni Leia. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ka ba makaintindi? Mabilis na hinatak ni Leia ang kaibigan palayo sa kinaroroonan ng magkapatid. Nakaramdam ng hiya at lungkot ang binata habang pinagmamasdan niyang maglakad palayo ang magkaibigan. I can't believe you literally said those things. Bulong ni Kelly sa kanyang kapatid. Kuya, naririnig mo bang sarili mo? What do you want me to do? Alam natin pareho na laging delikadong buhay ko dahil nagbebenta ako ng mga baril at iba pang kagamitan. Wika ni Kiyu sa kanyang kapatid. Tapos mandadamay pa ako ng ibang tao? No way. Why don't you protect them? Tanong muli ni Kelly. Kuya, kapag may gusto, maraming paraan. Kelly, I told you, hindi pa nga ako handang maging ama. Wika ni Q bago pumasok sa kanyang sports car. Mahirap pang intindihin yun. Eh di sana you didn't fuck with her. Tugon ni Kelly sabay upo sa kabilang seat ng kotse. As simple as that. Nai-imagine mo ba kung paano? Tayo yung sanggol na ipapalaglag niya. Tanong pa ni Kelly. Isipin mo nga yun, matutuwa ka ba? Ang mga magulang ko nakakaalam kung ano makakabuti sa akin at para sa amin. Wala akong karapatang questionin ang mga desisyon nila. Tugon ni Q. Kung hindi ko naman kayang protektahan at alagaan in the first place, bakit ko pa bubuhayin?
Wala nang isinagot na kahit na ano ang babae dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang kasalukuyang naririnig. You know what? Araw-araw binibigyan mo ko ng rason para i-hate ka. Wika ni Kelly at saka nagsuot ng headphones. I can't believe na ikaw ang naging kuya ko. Kuya, pwede ka ba namin makausap? Tanong ng isang lalaki na naka-uniforme kay Drew. Mabilis naman napakunot ang noo ng binata at saka inayos ang kanyang salamin. Hindi ba't ikaw yung kaibigan ni Lea Martinez? Ako nga po. Ano pong kailangan ninyo? Tanong ni Drew sa tatlong lalaki. Hinihintay ka nung Lea sa may likod ng eskwelahan. Puntahan niyo raw po siya doon. Mabilis namang napakunot ang noo ni Drew. Mauuna na ho kami Paalam ng tatlong lalaki at saka naglakad palayo. Sa pagkakataong yon ay napatunayan ni Drew na hindi masasama ang mga ito. Hindi siya pinilit o pinagbantaan para sumama. Bagkos, sinabihan lang siya ng mga ito na nandun si Lea sa likod ng eskwelahan. Ito ang dahilan kung bakit pinili na lamang ni Drew na magtungo sa likod ng eskwelahan. Nasaan na si Lea? Tanong ni Drew sa sarili. Bakit parang wala naman siya yata ri? Laking gulat ni Drew nang biglang may humawak sa kanyang bibig at bumuhat sa kanyang katawan. Sa kanyang pagkakatanda ay tatlong lalaki ang mga yon at lahat sila ay nakamask na itim. Bakit nga ba hindi naisip ni Drew na wala nga palang CCTV sa likod ng kanilang eskwelahan? Habang nagtatagal ay pabilis ang pagpindot ni Q sa kanyang kahoy na lamesa. Ilang oras na rin kasing nakalipas nung utusan niya ang kanyang mga alalay na hold upin ang kaibigan ni Lea. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Noong makarinig si Q ng isang lalaking sumisigaw mula sa labas ng kanyang bahay, ay nakahinga na siya ng maluwag. Hindi mayaman ang pamilya ko kaya kung hihingi kayo ng ransom, hindi nila maibibigay ang gusto niyo. Sigaw pa ng binata. Hindi namin kailangan ng pera mo. Panimula ni Q at saka sinipa ang isang swivel chair. Ipinaupo siya dito ng mga alalay ni Q at saka tinalian ang dalawang kamay nito. Ba't niyo pa ako hinuli kung ganon? Tanong pa ni Drew. Anong kailangan niyo sa akin? Hindi ba't kaibigan ka ni Lea? At may gusto ka sa kaibigan niyang si Gia? Tugon ni Q. 4th year student ka at malapit ka ng graduate. May dalawa kang kapatid at parehong nasa high school na. Yung papa mo ay teacher at yung nanay mo ay baker. Saan mo nalaman ang lahat ng yan? Kinakabahang tugon ni Drew. Anong kailangan mo sa pamilya ko? Wala akong kailangan sa pamilya mo. Sa'yo ko may kailangan. Seryosong tugon ng binata at saka nagsimulang maglakad paikot sa kinauupuan ng lalaki. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ito ganoong kakomplikado. Babantayan mo lang naman si Lea at i-update mo ko kung kamusta ang lagay niya. Teka, stalker ka ba ni Lea? Bakit kailangang magsilbi pa akong mata mo? Bakit hindi mo na lang siya kausapin? Siguro may masama kang binabalak sa kanya, no? Sunod-sunod na wika ni Drew. Alam mo, tigilan mo na siya. Mas makakabuti siguro kung pababayaan mo na lang siya. Marami ng problema yung babaeng yon. Ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Natigilan si Drew nang sambitin ito ni Q. Gusto ko lang malaman yung kalagayan niya at magsustento sa kanya na hindi niya nalalaman. Bakit ayaw mong malaman niya? Tanong ng binata. Hindi ba kayo magandang pagkakaintindihan? Mahabang kwento. Pero in short, sinabi ko sa kanya na ipalaglag na lang ang bata. Buntong hininga ni Q. Hindi ko alam kung ginawa niya yon o gagawin pa lang. Pero gusto kong tulungan mo akong alamin ang kalagayan niya, linggo-linggo. Magpapadali rin ako ng pera pambayad sa'yo. At saka para kahit papaano ay makatulong sa gastusin ni Lea. So ikaw yung naka one night stand niya noon? Tanong ni Drew. Okay. Pero huwag mo na akong bayaran. I-update na lang kita. Huwag ka na magpakabayani. Tanggapin mo na yung pera. O hindi ka makakalabas dito. Pagbabanta pa ni Q.
Subukan mo lang nasabihan si Leia about dito, hindi ka nasisikatan ng araw. Sinasabi ko sa'yo. Huwag mo na nga akong bayaran. After all, kaibigan ko naman yung pinag-uusapan natin dito. Kaya ayos lang. Dagdag pa ni Drew. As in, sa totoo lang, ayos lang talaga. Tatanggapin mo yung bayad ko o bubugbugin kita ngayon? Muling pagbabanta pa ni Q. Oo, sige na. Paulit-ulit ka pa dyan eh. May halong inis na wika ni Drew. Anong pangalan mo? Q. Q ang pangalan ko. Sagot ng lalaking kasalukuyang pumipindot sa kanyang cellphone. Grabe, bakit Q lang? As in letter Q? Hindi ka ba mahal ng mga magulang mo? Ang ikli naman. Natatawang tanong ni Drew. Anong nakakatawa? Pinagtatawanan mong pangalan ko? Tanong ni Q sabay lapag ng kanyang cellphone. Gusto mong paikliin ko yung buhay mo? Sige ka, wala ka nang uutusan para makakuha ng update kay Leia. Sagot ni Drew. Andyan pa naman si G eh. Agad na natawa si Drew sa sinabi ng lalaki. Ito naman, nagbibiro lang ako. Bakit naman pikon ka? Sambit ni Drew at saka napatingin sa paligid ng bahay ng lalaki. Ikaw lang ba nakatira dito mag-isa? Hindi. Kasama ko rito mga kasambahay at bodyguard ko. Sagot ni Q. Alam mo mahal ang oras ko kaya pwede lang, huwag mo lang akong daldalin. Last na lang, anong trabaho mo? Tanong pa ni Drew. Nagbebenta ako ng mga baril at iba pang kasangkapan. Gusto mong makita? Pansin ni Drew na waribay may halong inis na sa tono ng kausap niyang lalaki. Kaya naisipan na lamang niyang umiling at umiti. Naku, kahit wag na, ayos lang naman, Q. May kailangan pa pala akong matapos sa isa naming subject kaya pakawalan mo na ako. Pagmamakaawa ni Drew. At saka magsusundo pa ako kay Gia sa school kung saan siya nag-OJT. Bago ka umalis, akin na yung number at social media accounts mo. Sabit ni Q, sabay bigay ng kanyang cellphone. Paano ko malalagay yung information ko nakatali yung kamay ko? Tanong ni Drew sa lalaki at saka inikot ang kanyang mga mata. Kinuha ni Q ang pinakamalapit na gunting sa kanyang cabinet at saka agad na ginupitan ang tali na kapulupot sa braso ni Drew. Anong cravings mo ngayon? Ako nang bahala bumili. Pagpipresenta pa ni Drew habang hinuhugasan ng platong kinainan ng kaibigan. Prutas? Anong gusto mong prutas? Okay lang ba kung ibili mo ko ng mansanas? Nagkikrave kasi ako ng mansanas eh. Sagot ni Leia habang itinutupi ang mga natuyong damit. Salamat, Drew. Sige lang. Sabit ni Drew at saka lumabas ang apartment ni Gia. Maya-maya ay naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Dahilan para agad niyang i-check kung sino ang nag-text sa kanya. Drew, kamusta? Pagbasa ni Drew sa mensahe ni Q. Ilang linggo na rin nagsisend ng update si Drew kay Q. At linggo-linggo na rin itong nakakatanggap ng pera. Noong sinabi niya kay Gia ang patungkol dito, ay binungangaan lamang siya nito. Bakit ka ba nakikipag-usap sa mga ganong tao, Drew? Gago yung mga katulad niya. Wika ni Gia. Di ka talaga nag-iisip kahit kailan. Gia, tinakot niya ako. Okay na rin naman, diba? Kaysa naman utusan niya yung mga alagad niyang sundan lagi si Leia. Gusto mo ba yon? Tugon ni Drew. Pag ito nalaman ni Leia, lagot ka sa kanya. Bulong ni Gia. Hindi lang ako ang lagot, pati rin ikaw. Sagot pa ni Drew. Isang linggo mo nang alam ang tungkol dito pero hindi mo agad sinabi sa kanya? Sa sobrang inis ay inikot na lamang ni Gia ang kanyang mga mata at saka nagpatuloy sa paggawa ng visual aids. Noong dumating si Leia ay muli silang nag-usap na para bang walang nangyari. Tumingin muna sa paligid si Drew at saka nagsimulang mag-type sa kanyang cellphone. Okay naman siya, naglilihi siya ng mansanas. Bibili ako ng mansanas. Agad na inilagay ni Drew ang kanyang cellphone sa bulsa at saka ipinagpatuloy ang paglalakad patungo sa hagdanan ng apartment. Lumipas ang ilang buwan at isinugod na ng dalawa ang kanilang kaibigan sa ospital. Noong maiwan ang dalawa sa labas ng kwarto ay agad na nagwika si Gia sa lalaki. Ayaw daw ipaalam ni Leia kay Q na magbubuntis siya.
Anong gusto niyang sabihin ko kapag humingi ng update? Tanong ni Drew. Paniguradong magtatanong yon. Sabihin mo na wala na yung anak nila. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Drew dahil sa sinambit ng kaharap na babae. Naririnig mo ba yung sinabi mo? Sasabihin wala na yung anak nila? Gulat na tanong ni Drew. Paano kapag humingi ng pruweba? Baka kung mapano pa tayo kapag nagsinungaling ako. Iyon ang hiniling ni Leia, Drew. Sino bang mas mahalaga? Si Leia o si Q? Bulong ni Gia. Basta gawin mo na lang yung ipinapagawa ko sa'yo. Huwag ka nang mag-isip ng kahit anong what ifs. Maraming armas ang lalaking yun para lang sa kaalaman mo, Gia, ha? Kapag nalaman niyang nagsisi. Shh! May plano ako, okay? Pagkatiwalaan mo na lang ako. Bulong muli ni Gia. Baka naman pwede mo munang i-share kung ano yung plano mo, diba? Tanong pa ni Drew. Ipapalabas natin na nakunan si Leia. Kaya magpapakalayo-layo tayo. Panimula ni Gia. Tapos, i-end mo yung usapan nyo at i-block mo na siya. Pero magpaalam ka ng maayos. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Gia? Tanong muli ni Drew. Hindi ba't delikado ang gagawin natin? Anong gusto mong gawin natin? Ayaw nga ipaalam ni Leia na manganganak na siya. Sagot pa ni Gia. Ganito na lang. Akin na yung cellphone mo at ako nang magte-text. Wala namang pag-aalinlangang ibinigay ni Drew ang kanyang cellphone kay Gia at saka napabuntong hininga. Wala nang atrasan to, ha? Sir, sinabi niyo na bukas yung kailangan ng barel. Bakit bigla kayong magagalit? Tanong ni Q sa kanyang kliyente sa kabilang linya. We've talked about this, right? Sinabi sa akin ng alalay mo na makukuha ko ngayon ng mga equipments. Pagsabihan mo yung alalay mo at huwag ako ang kalabanin mo. Hindi na iwasan ni Q ang mapahawak sa kanyang noo habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng kanyang kliyente. Sir, ang gusto lang naman namin sabihin ay base sa pinirmahan nating kontrata na wala akong pakialam kung anong nakalagay sa kontrata. Kailangan ko ngayon ng mga baril. Hindi na iwasan ni Q ang mapakagat sa kanyang labi dahil sa sinambit ng kanyang kliyente. Kanina pa siya nagpipigil ng inis. Ngunit dahil alam niya kung gaano kamakapangyarihan nito, ay tinupad na lamang niya ang hiling nito. O sige sir, dadalhin na namin dyan mamaya. Wika ni Q. Acknowledge po, thank you. Nung tuluyang ibaba ni Q ang kanyang cellphone, ay saka naman nagsipasukan ang kanyang mga assistant. At bakit yata sabay-sabay kayo nagsipasukan? Anong meron? Nakakunot noong tanong ni Q sa mga babae. Sir, may tumatawag po kasi na mali daw po yung binigay ninyong mga equipment. Nagbanta sila na pasasabugin daw yung office natin. Kinakabahang wika ng isa sa mga assistant ni Q. Ano pong gagawin natin? Ano? Nagbanta sila? Galit na wika ni Q. Kayo, anong concern niyo? Tanong ni Q sa iba pang mga assistant. Ganon rin po. Sabay-sabay na tugon ng iba pang mga assistant ni Q. Huwag kayong mag-alala, aayusin ko to. For now, magtipon muna kayo sa katlong office natin sa Maynila. Understood? Mabilis na tumango ang mga assistant ni Q at saka nagsimulang umalis sa kanyang office. Noong nawala na ang kanyang assistant, ay agad na napahilamos si Q at saka napaupo sa kanyang swivel chair. Bakit naman nagsasabay-sabay itong mga problema? Bulong ni Q. Natigilan sa pagsasalita si Q nung makarinig siya ng vibration. Noong tingnan niya ang kanyang table ay nakita niyang may ilaw ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong kinuha at binasa ang mensaheng sinend ni Drew. Q. Nakunan si Leia. Magpapakalayo-layo na kami. Salamat sa lahat at mag-iingat ka palagi. Hindi na iwasan ni Q ang manlambot nang mabasa niya ang mensahe ni Drew. Napahawak siya sa kanyang noo at napailing. Mama! Sigaw ni Adam sa kanyang ina nung makita niya nakatayo ito sa labas ng gate. Agad na sinalubong ni Leia ang bata at niyakap ng pagkahigpit-higpit. 5 taon na rin ang lumipas noong lumisan sila sa lugar na kinalakihan nila. Naging magnobyo at magnobya na sina Drew at Gia
at nagkaroon na ng bagong apartment si Leia. Naging payapa at masaya ang pamumuhay ng mag-ina, kahit silang dalawa lang magkasama sa iisang bahay. Mama, binigyan ako ng stars ni teacher dahil nasagot ko ang tanong niya. Wika ni Adam sabay pakita ng kanyang palad sa kanyang ina. Mabilis naman na nanlaki ang mga mata ng kanyang ina at saka napangiti. Wow, ang galing naman ng anak ko! Sagot ni Leia. Anong gusto mong kainin ngayong lunch? Gusto mo ba ng pritong manok? Opo! Yay! Sigaw naman ni Adam at saka nagtatatalon. Saan po tayo kakain? Saan mo ba gusto? Tanong ni Leia at saka kinuha ang bag ng kanyang anak. Sis, okay lang ba talaga sa'yo na lumaki si Adam nang hindi niya kilala ang ama niya? Tanong ni Gia sa kanyang kaibigan na kasalukuyang nagtutupi ng mga tuyong nilabhan. Ayaw mo bang ipakilala man lang sa kanya yung ama niya? Siya mismo ang nagsabi na ipalaglag ko ang bata. Doon pa lang alam natin kung anong klase siyang tao. May matinubang tatay na gugusto yung mamatay ang anak niya? Sagot ni Leia at saka kinuha ang mga hanger. Ayaw kong lumaki ang anak ko na merong ganong klase ng tatay. E paano kung one day magtanong si Adam sa'yo, anong isasagot mo? Tanong pa ni Gia. Sasabihin kong patay na ang papa niya. Seryosong sabit ni Leia at saka inilagay sa cabinet ang mga tinuping damit. Ano? Eh bakit mo naman sasabihing patay ng papa niya? Okay ka lang ba? Tanong ni Gia. Leia, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Adam, matutuwa ka ba kapag yan ang sinabi ng nanay mo? Wala na akong pakialam sa mga magulang ko, Gia. Kailanman hindi nila ako hinanap o kinontak mo lang sa social media sites. Nagagawa nilang mag-post ng kung ano-ano pero hindi malang nila ako makamusta. Pansin naman ni Gia ang unti-unting pangingilid ng mga luha ng kaharap na kaibigan. Sabihin mo nga, gugustuhin mo bang magkaroon ng pamilyang ganon? Hindi alam ni Gia kung anong dapat niyang sabihin. Dahilan para piliin na lamang niyang yakapin ang kaibigan. Sorry, Leia. Bulong ni Gia. Sorry kung hindi magandang sinabi ko. Napabuntong hininga na lamang si Leia at saka humiwalay sa pagkakayakap ng kaibigan. At saka kaya kong buhayin si Adam. At hindi ko kakailanganin ng tulong ng isang lalaking katulad niya. Maring wika ni Leia at saka napatingin sa kanyang anak na kasalukuyang tulog. Sir, gusto niyo po bang sa ibang daan na lang tayo pumunta? Tanong ng driver ni Q. Walang narinig na kahit isang salita ang driver sa kanyang amo. Dahilan para mapatingin siya sa likod. Sir? Bulong ni Q sabay patay ng kanyang cellphone. Anong problema? Gusto niyo po bang mag-iba ng daan? Traffic po kasi. Tanong muli ng kanyang driver. Okay lang po ba kayo? Oo, salamat. Sige, mag-iba na lang tayo ng daan. Wika ni Q at saka muling binuksan ang kanyang cellphone. Habang nakatingin sa bintana, ay naisipan ni Q na isearch ang pangalan ni Leia sa isang social media site. Noong makita niya ang profile nito ay walang pag-aalinlangan niya itong pinuntahan. Mukha itong masaya sa lahat ng kanyang litrato. Hindi naman mawari ni Q kung bakit nakakaramdam siya ng lungkot habang pinagmamasa ng mga litrato ng babae. Habang nag-i-scroll ay napansin niya na may litrato si Leia na may kasamang batang maliit. Nang i-zoom niya ang picture ay pansin niyang may pagkakahawig ito sa kanya. Sa pagkakataong ito ay agad siyang napaisip. Sinave niya ang picture ni Leia at ng isang batang lalaki at saka pinatay ang kanyang phone. Good morning, sir. Bati ng isang binata kay Q. Ako po si Aris at ako po yung bago ninyong alalay. Anong ibig mong sabihin? Natatawang tanong ni Q. Bukas pa darating ang bago kong nirecruit ah. Sabi po sa akin ng assistant niyo ngayon daw po. Inosenteng sagot ng binata. Pinagbastang mabuti ni Q ang binata. Dahilan para makaramdam ng takot si Aris. Ano pong problema? Tanong nito. May papahanap ako sa'yo. Okay lang ba? Tanong ni Q at saka ipinakita ang kanyang cellphone. Ito ang first task ko sa'yo.
Dahan-dahan tumango ang binata at saka tinitigan ang litrato nito. Okay po sir. Sambit ni Aris at saka nagbow. Okay lang po ba kung humingi ako ng kopya? Kukunin ko lang po yung cellphone ko sa desk ko. Sige lang. Sambit ni Q at saka pinagmasdan ng lalaki na maglakad palayo. Nung mapansin niyang may pinindot ito sa kanyang tenga, ay nakaramdam ng kakaiba si Q. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa lalaki. Dahilan upang agad niyang tawagin ng isa sa mga security guard nila sa kanyang telepono. Hello sir, ano pong problema? Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Kuya, wag na wag niyong papalabasin yung bagong empleyado. Yung Aris. Bulong ni Q. May kakaiba akong pakiramdam sa kanya. Sige po sir. Sagot ng security guard sa kabilang linya. I-inform ko lang po lahat ng guard. Salamat. Sambit ni Q at saka ibinaba ang telepono. Agad siyang nagtungo sa mga cabinet at saka itsinek kung naroon pa ang mga firearms sa kanyang inilagay. Napabuntong hininga na lamang siya nang mapansing naroon pa nga ang mga kagamitan. Kumuha siya ng isang baril at saka inilagay sa kanyang kulay brown na suit. Nagsimula na siyang maglakad palabas ng kanyang office upang hanapin si Aris. Good morning, sir. Bati ng mga nakakasalubong na empleyado ni Q. Nagpakita lamang siya ng matamis na ngiti at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Paano ka magkakaroon ng desk ay kararating mo pa lang? At saka wala pa akong ina-assign na table para sa'yo. Bulong ni Q sa sarili. Sinong nagpapasok sa'yo, Aris? Nung sinubukan niyang sumilip sa computer room ay nakita niyang wala itong ilaw. Sinubukan niyang silipin ito sa kabilang bintana at laking gulat niya nung makita ng isang lalaki na gumagamit ng computer. Sa pagkakataong yon ay hindi na naiwasan ni Q ang matawa. Sabi ko na nga ba? Bulong ni Q at saka pumasok sa computer room. Agad na naniga sa kinatatayuan ng lalaki. Lalo na nung binuksan ni Q ang ilaw. Hindi na iwasan ng lalaki na mapalunok at may bitawan ng hawak na cellphone. Bakit po, sir? Sino nagpapunta sa'yo rito? Tanong ni Q bago tutukan ng baril ang lalaki. Sinong amo mo? Ano po sinasabi niyo? Natatawang sabit ni Aris. Hindi ko po kayo maintindihan. Ano yung nasa tenga mo? Tanong ni Q habang naglalakad papalapit sa lalaki. Po? Kinakabahang sabit ni Aris. Ano po ang tinutukoy ninyo? Sino ka ba talaga, Aris? Tanong ni Q. Aris nga ba talaga ang pangalan mo? Nagbigay ng nakakalokong ngiti ang binata at saka may pinindot sa kanyang tenga. I really wonder kung sino yung nasa picture. Bulong pa ni Aris. Tapos ang trabaho ko rito. At sino nga palang tinatakot mo? Alam natin pareho na hindi ka nananakit ng mga naging empleyado. Hindi natapos sa pagsasalita ang binata. Nung barilin ni Q ang kanyang paa. Tama ka. Hindi naman ako nananakit ng mga naging empleyado ko. Sabit ni Q at saka nagsimulang maglakad papalapit sa binatang nakaupo sa sahig. Masakit pa? Akala mo ba hindi ko malalaman na espiya ka? Tangina mo, Q. Bulong ni Aris habang hawak-hawak ang kanyang paang nagdurugo. May araw ka ring hayop ka. Sabihin mo, sinong nagpadala sa'yo rito? Tanong ni Q at saka hinawakan ng kwelyo ng kaharap na binata. Kung mahal mo pang buhay mo, sabihin mo. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi mo maririnig sa labi ko kung sinong amo ko. Pagdidiin pa ni Aris. Ito ang dahilan kung bakit tinutok ni Q ang baril sa sentido ng binata. Kitang-kita niya kung paano nag-ibang itsura ng binata. Kahit may galit si Q rito, ay hindi niya napigilan ng maawa. Sir, may narinig po kaming putok ng baril. Hindi natapos sa pagsasalita ang guard, nakakapasok lang. Noong masaksihan nila ang sitwasyon, ay agad nilang inihanda ang kanilang baril. Sir, lumayo na po kayo sa kanya. Kami na pong bahala. Salamat.
Sabit ni Q at saka tinapik ang balikat ng binata. Magbagong buhay ka na. Bata ka pa. At paniguradong pagsisisihan mo ang lahat ng to pagdating ng araw. Kinuha na ni Q ang kanyang cellphone sa lamesa at saka tinignan ang nilalaman ng laptop ni Aris. Hindi inaasahan ng binata na sasabihin ng lalaki ang mga salitang ito, dahilan para makonsensya siya. Hinahanap na nila yung babae at yung bata, sigaw ni Aris. Iligtas mo sila. 45678 ang passcode. Sa pagkakataong to, ay agad niyang sinarado ang laptop ni Aris at nagsimulang magtatakbo paalis ng computer room. Thank you talaga, tinulungan mo ako makahanap ng part-time job, sis. Masayang wika ni Gia. Sobra-sobra akong thankful. Gustong-gusto ko talaga magturo kahit dati pa. Kaso, some things happened. May kumakatok ba sa bahay niyo? Mabilis na napakunot noo si Leia at saka bumangon mula sa pagkakaupo. Wait lang sis ha. Paalam ni Leia at saka lumabas ang kanyang kwarto. Mama, may kumakatok po. Buksan ko po ba? Tanong ni Adam. Ako na anak, nandito na rin naman ako. Sabit ni Leia at saka nagtungo sa pinto. Noong buksan niyang pinto ay laking gulat niya nung makakita ng isang grupo ng mga lalaking nakamask. Mabilis siyang hinatak nito palabas, dahilan para mapasigaw si Adam. Mama! Sigaw ni Adam at saka tumakbo palabas ng pinto. Nang makita siya ng grupo ng mga lalaki ay agad din siyang binuhat ng mga ito. Bitawan niyo kami! Sigaw ni Leia habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga lalaki. Sino ba kayo? Malalaman mo mamaya. Sagot ng isa sa mga lalaki. Hello sis? Ba't naririnig ko may nagsisigawan dyan? Tanong ni Gia sa kabilang linya. Leia? Adam, anong nangyayari? Habang nag-aayos ang presentation ay laking gulat ni Drew nung tumawag ang kanyang nobya. Dahilan para agad niya itong sagutin. Oh, love, anong problema? Tanong ni Drew sabay suot ng kanyang salamin. Anong meron? Nakontak mo ba si Leia? Kanina kasi magka-video call kami. Tapos bigla na lang silang nawala. Nakarinig ako ng sumisigaw. Tapos halos 1 oras din ako naghintay pero wala akong narinig na nagsalita. Nag-aalalang panimula ni Gia. Natatakot ako na baka may nangyari sa kanila. Sige, itatry ko silang kontakin. Huwag ka munang aalis ng bahay, ha? Tugon ni Drew. Sir Drew, may naghahanap po sa inyo. Agad na napakunot naman ang noo ni Drew nang may pumasok na estudyante sa teacher's office. Urgent daw po, nasa may school gate po siya. Ha? Sino naghahanap sa akin? Tanong ni Drew. Wait lang love ha, may naghahanap daw sa akin eh. Ha? Sino namang maghahanap sa'yo? Sagot pa ni Gia. Hindi ko rin alam love eh. Sige ha, update kita mamaya. Bye! Paalam ni Drew at saka nagmamadaling lumabas ng teacher's office. Labis na nagtataka si Drew nung makakita siya ng isang lalaking nakashade sa may waiting shed. Ngayon lamang niya nakita ang lalaki kaya labis siyang nagtataka kung siya nga ba talaga ang sadya nito. Excuse me po, ako po bang hinahanap ninyo? Tanong ni Drew sa lalaki na nakaupo sa waiting shed. Tinanggal ng lalaki ang kanyang shades at saka nagbigay ng isang matipid na ngiti. Kamusta ka na, Drew? Panimula nito. Gusto pa sana kitang kausapin, pero wala na tayong oras. Nasa panganib ang buhay ni Leia. Ha? Paano mo kami nahanap? Gulat na tugon ni Drew. Bakit ka nandito? Mamaya ako na ipapaliwanag. Ngayon sabihin mo sa akin kung saan nakatira si Leia. Nasa panganib ang buhay niya. Tumawag sa akin ngayon lang si Gia. Sabi niya sa akin nagkatawagan sila pero maya-maya raw ay may narinig siyang sumisigaw. Sagot ni Drew. Kung gano'n ay tara na. Wika ni Q at saka mabilis na hinatak ang lalaki patungo sa kanilang van. Kaninong laptop yan? Tanong ni Drew sa kanyang katabi. Ibang pangalan niyo nakalagay oh, ninakaw mo ba yan? May nagpanggap na espiya sa kumpanya ko. Bulong ni Q. Pero nahuli ko siya.
at isinuko niya sa akin yung password ng laptop niya. Ngayon pwede tayo makakuha ng impormasyon kung saan nila dadalhin si Leia at yung maliit na bata. Kasama si Adam? Gulat na tanong ni Drew. Naku, problema nga talaga ito. Sana maayos lang ilagay nila. Maiba nga. Nasaan ba ang tatay ng batang maliit? Tanong ni Q. Bakit hindi niyo siya kontakin? Sinusubukan ni Q na hulihin si Drew kung madudulas ito. Paano namin kukontakin? Ayaw nga nung Natigilan sa pagsasalita si Drew at saka napahawak sa kanyang bibig. Paano naging ako ang ama niya? Tanong ni Q. Hindi ba't sabi mo, nakunan si Leia? Mahabang kwento, sagot ni Drew. Basta nagsinungaling ako, yun lang yun. Ngayon, ang importante ay mahanap muna natin sina Leia at Adam. Huwag niyong sasaktan ng anak ko! Sigaw ni Leia sa mga taong naroon. Please, pakawalan niyo ang anak ko. Kahit ako na lang ang saktan niyo. Tumahimik ka! Sigaw ng lalaking may mahabang balbas. Ako ang masusunod. Kasalukuyang nakatali si Leia sa isang upuan. At gayon din ang kanyang anak na si Adam na nasa kanyang tabi. Pakawalan niyo na kami, wala kayong mapapala sa amin. Sigaw ni Leia. Wala kaming pera, wala kaming bahay at lupa, wala rin kaming kamag-anak na mayaman. Sigurado ka ba dyan? Sarkastikong tanong ng lalaking may balbas. Sigurado ka bang wala kang kamag-anak na mayaman? Kung hihingi kayo ng ransom sa pamilya ko, wala kayong makukuha. Hindi na kami nag-uusap ng mama at papa ko. Naluluhang tugon ni Leia. Ako na lang ang saktan niyo. Huwag lang ang anak ko. Ngayon, sabihin mo sa amin. Bakit ka pinapahanap ni Q? Tanong ng lalaki at saka nagsimulang maglakad paikot sa babaeng nakaupo. Anong meron sa'yo at sa batang yan? Sinong Q? Pagsisinungaling ni Leia. Wala akong kilalang Q. Wala nga ba talaga? Tanong muli ng lalaki at saka nagtutok ng baril sa kanyang anak. Please, please huwag yung anak ko. Huwag niyo siya sasaktan. Sigaw ni Leia habang pilit na kumakawala sa pagkakatali. Sasabihin ko na Natigilan sa pagsasalita si Leia nung makarinig sila ng kalabog mula sa malaking pinto. Agad na itinutok ng kanyang mga alalay ang kanilang mga baril sa malaking pinto. Tingnan niyo kung sinong naroon. Utos ng lalaki may balbas habang nakatingin pa rin sa malaking pinto. Habang nakafocus silang lahat sa paglapit patungo sa malaking pinto, ay wala silang kamalay-malay na dumaan pala sa likod ang mga tauhan ni Q. Ito ang dahilan kung bakit laging gulat na lamang ng lalaking may balbas kung bakit nagbagsakan sa lupa ang kanyang mga tauhan. Noong siya'y mapatingin sa taas ay nakita niyang napakaraming lalaking nakasuot ng kulay itim. Dahilan para agad na magtungo ang lalaki kung saan nakaupo ang mag-ina. Ngunit bago pa man siya makarating sa kinalalagyan ng mag-ina, ay naroon na si Q at tinutukan siya nito ng baril. Subukan mong gumalaw, pagbabanta ni Q. Kung hindi ka nasisikatan ng araw. Hindi rito nagtatapos ang pagkikita natin. Pagbabanta ng lalaki may balbas. Sisiguraduhin kong sa susunod nating pagkikita ay mapapatay ko ng dalawang yan. Sino bang mga taong yan? Kilala mo ba sila? Tanong ni Leia sa katabing lalaki. Bakit kami nadamay sa away ninyo? Nagbebenta rin sila ng mga baril at firearms. Pero nung malaman ng mga kliyente niya ang mga kagaguhang ginagawa niya, naisipan nilang lumipat sa amin. Kaya siya nagpadala ng mga espiya sa kumpanya para makakuha ng impormasyon na pwede nilang magamit. Paliwanag ni Q. Kaya heto, andito tayo, kinidnap niya kayo. So kasalanan mo pala, sigaw ni Leia. Ina naman to, paano ko nasaktan ng anak ko? Hindi kita talaga kita mapapatawad kapag nagkataon. Anak mo? Baka anak natin. Tanong pabalik ni Q.
Talagang pinalabas niyo pang nakunan ka para hindi ko makilala ang anak ko? Mabilis na nilagyan ni Drew ng earphones ang tenga ni Adam upang hindi niya marinig ang pagtatalo ng dalawa. Bakit? Papanindigan mo ba pag sinabi ko? Oo. Sigaw pabalik ni Q. Handa akong panindigan kayo. Sa pagkakataong yon, ay pansin ni Leia ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Ihahatid ko na kayo. Saan yung bahay ninyo? Tanong ni Q. Ibaba mo na lang kami dyan sa tabi. Bulong pa ni Leia. Leia, huwag ka nang makulit. Sambit ng lalaki at saka napatingin sa batang lalaki sa likuran niya. Hinubad niya na ang suot nitong earphones at saka tinanong. Hello, anong gusto mong kainin? Nagpakita ng gulat na reaksyon ng bata, dahilan para mapatingin siya sa kanyang ina. Mama, ano pong gusto mong kainin? Agad na napatingin sa likuran si Leia at saka napangiti. Kung anong gusto mo, yun na rin ang gusto ko. Sabit ni Leia sabay hawak sa pisngi ng kanyang anak. Gusto ko po ng chicken at rice. Masayang wika ni Adam. Kuya, daan tayo sa malapit na fast food chain? Utos ni Q sa kanyang driver. Noong mapatingin siya sa kanyang katabi, nakita niyang tulala ito sa isang tabi. Anong kakainin mo? Tanong naman ni Q. Sinamaan lamang siya ng tingin ni Leia at saka nagwika. Ano bang sabi ko kanina? Kung ano yung gusto ni Adam, yun rin ang gusto ko. Shhh! Saway ni Drew. Ako ba, Q? Hindi mo tatanungin kung anong gusto ko? Mabilis na natawa si Q, dahilan para mapangiti naman si Adam. Naantala ang pagtatype ni Leia sa kanyang laptop nung makarinig siya ng 3 katok mula sa kanilang pinto. Agad na napakunot ang noon niya dahil wala naman siyang inaasahang bisita sa araw na yon. Ako na lang po magbubukas, Mama. Nag-chat po kasi si Tita Gia sa akin na bibisita siya ngayong gabi. Pagpresenta ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Adam. Agad na napabuntong hininga si Leia at saka tumango. Sige anak ha, iihi lang ako. Sabihin mo kay Tita Gia mo na kapag nagutom siya, nagluto ako ng chop suey. Paalala ni Leia bago magtungo sa banyo. Ilang minuto ang lumipas, laking pagtataka ni Leia noong wala siyang narinig na kahit sino nagsasalita mula sa sala. Maliit lang ang kanilang bahay. Kaya kung meron mang magsalita, ay talagang maririnig niya ito kahit nasa banyo pa siya. Ito ang dahilan kung bakit binilisan niya ang paghuhugas ng kamay. Adam? Pagtawag ni Leia sa kanyang anak noong siya'y makalabas ng banyo. Adam? Sa pagkakataong to ay nakaramdam na ng matinding kaba si Leia. Dahilan para tumakbo na siya patungo sa kanilang pinto. At ang tumambad sa kanyang harapan ay ang kanyang anak na nakaharap sa mga lalaking nakasuot ng kulay itim na uniforme. Agad siyang nagtatatakbo upang hilahin ang kanyang anak papunta sa kanyang likod. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Leia sabay kuha ng isang screwdriver na nakapatong sa isang cabinet. Sinong nagpadala sa inyo rito? Sumama na lang po muna kayo, ma'am, at ipapaliwanag po namin sa inyo kapag Ano ko, tanga? Sarkastikong tanong ni Leia. Kung hindi niyo sasabihin sa akin kung anong kailangan niyo, tatawag ako ng pulis. Kumalma po kayo, ma'am. Wala po kaming gagawing masama sa inyo. Kailangan niyo lang pong Enough. Napatigil sa pagsasalita ang lalaking nakaitim noong makarinig sila ng isang lalaking nagsasalita mula sa kanilang likuran. Agad na tumabi ang mga lalaki nakaitim na nakauniforme upang magbigay daan sa kanilang amo. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Leia nung makita niya kung sino ang naglalakad palapit sa kanila. Ayusin niyo ng mga gamit ninyo. Sa akin na kayo titira. Utos ng lalaki at saka tinanggal ang kanyang shades. Ha? Bakit naman kami titira sa bahay ninyo? Tanong ni Leia. May bahay naman kami, okay? Sa ayaw at sa gusto niyo, sasama kayo sa akin. Pagdidiin pa ng lalaki, sabay kuha ng isang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tawagan ko lang ang assistant ko.
Kahit sino pang tawagan mo, hindi kami sasama sa'yo. Wika ni Leia tsaka akma nang sanang isasarang pinto, ngunit agad na napigilan nito ng lalaki. Hello, Kyle? Na-prepare niyo na bang mansyon? Siguraduhin mo lang na mahigpit ang security dyan. Naiintindihan mo? Tinitigan lamang ni Leia ang lalaki habang kinakausap ang taong nasa kabilang linya. Okay, good job. Paalis na kami. Dagdag pa ng lalaki bago patayin ang kanyang cellphone. Tara na. Anong tara na? Hindi kami sasama sa inyo. Sigaw ni Leia. Ayoko madamay pa kami sa gulo, no? Muntik na kaming mamatay noong nakaraang linggo. Kaya nga nandito ako eh. Sagot naman ng lalaki. Kukunin ko kayo para tumira sa mansyon nang hindi na kayo gambalain ng kung sino man. Magsasalita pa sanang muli si Leia, ngunit wala na siyang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga. O sige, mag-iimpake lang kami. Bulong ni Leia tsaka hinatak ang kanyang anak na si Adam. Mama, ano pong nangyayari? Tanong ni Adam habang kinukuha ang kanyang mga damit. Saan po tayo pupunta? Lilipat na muna tayo ng bahay. Bulong ni Leia. Para sa safety natin. Siya po ba yung papa ko? Tanong ni Adam. Nung nakaraan ko pa po tinatanong pero hindi niyo naman po sinasagot. Oo, ako nga. Sagot ng lalaking nakatayo sa may pinto. Ako si Q. At ako ang tatay mo. Tinitigan lamang siya ng maliit na bata at saka ngumiti. Kaya po pala parang nakatingin lang ako sa salamin kapag kaharap ko po kayo. Tugon naman ni Adam. Natawa na lamang si Q at saka lumapit sa kinaroroonan ng dalawa. Yakapin mo nga si Papa. Wika ni Q. Dahilan para agad na lumapit ang bata upang yakapin siya nito. Habang pinagmamasa ng dalawa ay hindi naman naiwasan ni Leia ang mapabuntong hininga. Hindi niya may tatanggi na may kaunti siyang pagsisisi dahil hindi niya pinakilala ang anak nito sa kanyang ama. Sa loob ng 5 taon, noong magtama ang kanilang mga paningin ni Q, ay agad na umiwas si Leia at saka ipinagpatuloy ang pagligpit ng kanilang mga gamit. Kung alam ko lang na magiging ganito ang sitwasyon namin, hindi na sana ako pumunta ng bar. Bulong ni Leia sa sarili habang nakaupo sa terrace. Dinaksagan na hindi ko nakilala si Q at hindi maging delikado ang buhay namin. Nagsisisi ka ba? Agad na napalingon si Leia nung makarinig siya ng isang lalaking nagsasalita. Nagsisisi ka ba na sa akin mo ibinigay ang... Oo. Diretsong sagot naman ni Leia. Kasi nang dahil sa'yo, muntik na kaming mapahamak nung nakaraang linggo. Pero niligtas ko naman kayo, diba? Tanong ni Q. Pero hindi yun mangyayari in the first place kung hindi dahil sa'yo. Naiiyak na bulong ni Leia. Q, hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala si Adam sa akin. Siya na lang ang pamilya ko. Alam ko. Bulong ni Q. Kaya nandito ako para protektahan kayo. Gagawin ko ang best ko para protektahan kayo. Huwag ka nalang mangako. Bulong pa ni Leia. Alam mo, gusto kong malaman kung bakit bigla ka nalang ulit lumitaw sa buhay namin. Ano bang kailangan mo? Gusto mong malaman? Tanong ni Q at saka sumandal sa terrace. Ang totoo niyan, naalala lang kita bigla. Kaya naisipan kong hanapin yung profile mo sa isang social media site. At bakit mo ginawa yun? Tanong muli ni Leia. Alam mo bang masaya na kami ni Adam? Tingin mo ba gusto kong nangyari, Leia? Kalmadong tanong ni Q. Pinahanap kita dahil gusto kong malaman kung ayos ka lang. At kung akin ba yung batang nasa litrato? Kaso yung nautusan ko palang empleyado ay isang espiya. At imbes na tulungan ako na hanapin ka, sinabi niya sa amo niya kung nasan kayo. Alam niyang mahalaga kayo sa akin. Kaya kayong pinagkainteresan niya. Sana hindi mo na lang kami hinanap.
Eh di sana hindi kami madadamay sa kung sino man ang kaaway mo. Ano ba talagang trabaho mo, Q? At bakit kailangan nilang idamay ang buhay ng mga inosenteng tao? Ramdam ni Leia ang unti-unting pangingilid ng kanyang mga luha. Dahilan para agad siyang magsimulang maglakad palayo. Papa, can we play? Tanong ni Adam habang hawak-hawak ang dalawa niyang laruang kotse. Si Mama kasi umalis. Saan pumunta ang mama mo? Tanong ng lalaking kagigising lamang. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Sa work po, sa bake shop. Sagot ni Adam at saka hinawakan ng kamay ng kanyang papa. Tara na papa, laro po tayo. I still have work, Adam. Pag-uwi ko na lang mamaya, okay? Sagot ni Q sabay kuha ng isang toothbrush. Makipaglaro ka muna kay Kelly. Yung tita mo, papunta na rin siya. Papa, ngayon lang po tayo makakapaglaro. Bakit ayaw mo po? Nakangusong tugon ni Adam. Hindi mo po ba ako love? Adam, I need to work. Sabit muli ni Q at nagsimulang mag-toothbrush. Paglaro na lang tayo mamaya pag uwi ko, okay? But Papa, I wanna play with you. Pagmamakaawa muli ni Adam. Please, let's play please. Adam, I need to... Dahil sa labis sa pangungulit ni Adam ay hindi na napigilan ni Q sa sarili ang magalit. Adam, huwag ka na makulit. Sigaw ni Q. Sabi ko nga, diba, mamaya na tayo maglaro pag uwi ko? Kitang-kita sa itsura ni Adam na nagulat siya sa biglang pagtaas ng boses ng kanyang ama. Kuya, why are you shouting? Sigaw ni Kelly, kapatid ni Q. Bakit mo sinisigawan itong cutie na to? Mabilis na pinuntahan ni Kelly ang umiiyak na bata. Ang kulit niya kasi. Sabi ko maglalaro kami mamaya. Pero patuloy pa rin siya sa pangungulit. May halong inis sa wika ni Q at saka kinuha ang kanyang tuwalya. I-entertain mo nga muna yung pamangkin mo hanggat wala pa ako. What? Pamangkin? Gulat na tugon ni Kelly. Oh my God. I didn't know na may... OMG. Ito na ba yung nabuo sa... Okay. OMG. Nasaan yung mama niya? Pumasok sa trabaho. Sa bake shop. Balita ko ay nagpa-part-time din siya bilang isang English teacher online. Sagot pa ni Q. Maliligo na ako. Ikaw na muna magbantay sa pamangkin mo. Fine. Pero huwag mo nang aawayin tong pamangkin ko, ah. Sabit ni Kelly sabay buhat sa kanyang pamangkin. Stop crying na. Nandito naman na si tita. May nag-order ba ng tinapay? Tanong ng isa sa mga katrabaho nila. May bumubusina sa labas ng bake shop. Ganitong oras? Usually wala na tayong customer. Baka may taga-sundo kayo. Tanong pa ng isa nilang katrabaho. Sabay-sabay na umiling ang mga trabahante. Dahilan para magtaka sila kung sino ang bumubusina. Natigilan sila sa pag-uusap dahil biglang nagtatatakbo papasok si Gia na para bang isang uod na binudbura ng asin. Sumilip ka sa may bintana! Sabit ni Gia sabay hila sa kanyang kaibigan papunta sa bintana. Nanlaki ang mga mata ni Leia nung makita ang lalaking nasa loob ng kotse. Hindi ba't si Q yan? Tanong ni Gia sabay sundot sa gilid ng kaibigan. Ayi! Tumigil ka nga, Gia. Alam naman natin pareho kung anong klaseng problema ang dinulot ng lalaking yan sa buhay ko. Reklamo ni Leia at saka lumabas ng bake shop. Anong kailangan mo? Tanong ni Leia sa lalaking nasa kotse. Sarado na kami. Susunduin kita. Sambit ng lalaki. Hindi pa ba kayo uuwi? Bakit kailangan mo pa akong sunduin? Tanong ni Leia at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Para sa safety mo. Sabit ng lalaki. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Tapos nagagalit ka pa dyan. Oo na, sige na. Kukunin ko lang yung gamit ko. Tugon ni Leia at saka pumasok muli sa bake shop. Mabilis naman na napakunot ang kanyang noon nang makita niya ang kanyang mga katrabaho na nakadungaw sa bintana.
Makikichismis na nga lang kayo, masyado kong pang pinapahalata. Wika ni Leia tsaka kinuha ang kanyang bag. Kailan bang kasal? Asar pa ng isang katrabaho ni Leia. Kapag nagka-snow sa Pilipinas, sagot ni Leia tsaka lumisan ng kanilang bake shop. Wala namang snow sa Pilipinas Tanong ng isa pa nilang katrabaho. Ibig sabihin, imposible nga na ikasal sila. Tugon naman ni Gia. Pero kung magsasama sila sa iisang bubong ng ilang taon, imposibleng hindi sila mahuhulog sa isa't isa. Mommy! Salubong ni Adam sa kanyang ina. Agad niyang pinaulanan ng maraming halik ang kanyang ina at saka niyakap ng pagkahigpit-higpit. Noong mapatingin naman ang bata sa kanyang ama, ay agad itong umuurong palayo at nagtatatakbo paalis. Pasensya ka na, naninibago pa kasi yung bata. Sigurado akong unti-unti makakapag-adjust na rin siya. Wika ni Leia tsaka naglakad patungo sa kusina. Nako, ang dami namang nilutong ulam ng mga kasambahay mo, mauubos ba natin to? Kasalanan ko rin naman kung bakit ganyan ang turing sa akin ni Adam. Buntong hininga ni Q. Nasigawan ko siya kanina. Nasigawan? Bakit? Tanong ni Leia tsaka umupo sa isang kahoy na upuan. Naging pasaway ba siya? Kinukulit niya kasi ako kanina na maglaro kami. Kaso may pasok pa ako kaya ayun. Kinulit niya ako ng paulit-ulit kaya nainis ako at nasigawan ko siya. Umiiling na wika ni Q. Kailangan kong humingi ng sorry sa kanya dahil hindi naman talaga maganda yung ginawa ko. Masyado ako nagpadala sa init ng ulo ko. Hindi naman inakala ni Leia na may ganitong ugali pa lang kaharap na lalaki. Dahilan para mapangiti siya. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Tanong ni Q. Wala naman. Hindi ko lang akalain na may ganyang side ka pala. Sagot ni Leia tsaka tinanggal ang mga takip sa pagkain. Sa tingin ko, dapat humingi ka ng sorry sa bata. Sabihin mo na hindi mo naman yan sinasadya. Tama ka. Maikling sagot ni Q at saka agad na nagtungo sa kwarto nila Leia. Kumatok ng 3 beses si Q at noong buksan na ni Adam ang pinto ay hindi niya na napigilan ng kumaway at ngumiti. Okay lang ba kung mag-usap tayo? Tanong ni Q. Agad na tumango ang bata at saka pinapasok ang kanyang ama sa kwarto. Kaninang umaga, hindi naging maganda ang pakikipag-usap ko sa'yo. Panimula ni Q. Kaya gusto kong humingi ng sorry sa mga salitang nasabi ko at sa biglang pagtaas ng boses ko. Hindi ko dapat ginawa yon. Mabilis ang umuso ang bata at saka hinawakan ng kamay ng kaharap na lalaki. Sorry din po kasi naging makulit din ako. May mali rin naman po ako. Pero please, promise niyo po na hindi na po kayo maninigaw ulit. Nagbigay ng isang matamis na ngiti si Q at saka mabilis na tumango. Maya-maya ay agad siyang niyakap ng batang maliit. Dahilan para mapabuntong hininga si Q. Hindi niya akalain na makakaramdam siya ng ganitong klase ng saya kapag kapiling niya ang maliliit na bata. Lumipas ang ilang buwan na tuluyan na ngang natunaw ang nagigilong puso ni Q. Unti-unti na siya nakakabawi sa mga panahong wala siya sa tabi ng kanyang anak na si Adam. Hindi man aminin ni Q ay pansin na rin niyang unti-unti na siyang nahuhulog kay Leia. Nakumpirma lamang niya na totoo ang kanyang nararamdaman noong minsang makakwentuhan niya si Drew. Pre, huwag kang maingay Ikaw muna mag-ihaw. Bulong ni Drew sabay bigay ng pamaypay at isang plato ng mga hilaw na baboy. Agad naman na natawa ang mga bodyguard na nakatayo at aakma na sanang agawin ang platong hawak ni Q, ngunit nagpresenta na lamang siya. Okay lang, huwag kayong mag-alala. Wika ni Q at nagsimulang magpaypay. Huwag kayong mag-alala, hindi naman mababali yung buto ng amo niyo sa pagpapaypay. Nagagawa niya nga makipag-away sa mga kung sino-sino Simpleng pagpaypay lang, ayaw niyo pang ipagawa sa kanya. Wika ni Drew at saka inayos ang kanyang salamin. Doon na nga muna kayo, istorbo kayo rito sa usapan namin Utos pa ni Drew sa mga alalay ni Q.
So, ayun na nga pre. Nagbabalak na ako mag-propose kay Gia. Pero secret lang natin to Baka sabihin mo naman sa iba. Ano namang mapapala ako kapag sinabi ko sa iba? Tanong ni Q. At saka kanino ko naman sasabihin? Baka kasi sabihin mo kay Leia. Sabit ni Drew. O nga pala, kamusta na kayo ni Leia? Okay naman. Kahit papano hindi na siya suplada. Si Adam, kaklose ko na. Sagot naman ni Q. Pero alam mo, hindi ko maintindihan tong pakiramdam ko kapag kasama ko si Leia. Anong klaseng pakiramdam ba yan? Tanong ni Drew at saka ibinaba ang pamaypay. Kapag nakakasama ko siya, gusto kong makita siya nakangiti. Panimula ni Q. Kinakabahan ako kapag nandyan siya. Pero kapag wala naman, hinahanap-hanap ko. Hindi ko maintindihan. Ibig sabihin yan, may gusto ka sa kanya. Wika ni Drew. Ganyan-ganyan yung nararamdaman ko kay Gia Nako, talo ako sa pustahan namin ni Gia. Pustahan? Nagtatakang tanong ni Q. Anong pustahan niyo? Nagpustahan kami kung magpapakasal ba kayo next year o hindi. Pero sa sitwasyon ngayon mukhang oo. Umiiling na sabit ni Drew. Kasal agad? Hindi ko nga alam kung pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Tugon ni Q. Bulag ka ba? Halata naman kay Leia na gusto ka niya Di ka ba marunong makiramdam? Tanong ni Drew. Madalas magnakaw ng tingin si Leia sa'yo. Isa pa wala siyang ibang sinasambit kapag nagkakasama kami kung hindi puro ikaw. Talaga? Nakangising sambit ni Q. Baka naman niloloko mo lang ako. Seryoso pre, kung alam mo lang. Obvious namang gusto ka rin Teka, papalapit na si Leia. Mamaya na natin ituloy. Bulong ni Drew at saka tumingin sa babaeng naglalakad patungo sa kinaroroonan nila. Hi, Leia! Oh, Leia, anong problema? Tanong ni Q sa babaeng nakasimangot. Mag-usap tayo sa loob. Maikling sagot ng dalaga at saka nagsimulang maglakad papunta sa loob ng mansyon. Sabihin mo nga, Q. Ano pa bang hindi namin alam sa'yo? Mabilis na napakunot naman ang noon ni Q at saka natawa sa sinabi ng kaharap na babae. Anong ibig mo sabihin, Leia? Alam mo bang nakakita si Adam ng isang baril sa isang desk? Akala niya laruan. Buti na lang at dumating ang isang alalay mo at kinuha niyang baril mula sa bata. Panimula ni Leia. At hindi ko mawari kung bakit napakarami mong mga baril sa mga cabinet. Gaano ba kadelikadong buhay mo? Gaano ba kasama ang ginagawa mo para maglagay ka ng baril sa iba't ibang parte ng bahay? Sabihin mo nga, Q. Katulad nga ng sinabi ko noon. Nagbibenta ako ng mga baril at kagamitan. Marami ako nakakabanggang mga nagbebenta rin ng mga ganon. At dahil nakukuha ako mga kliyente nila, hindi sila nagiging masaya. Kaya sila nagbibigay ng death threats via email? Naluluhang bulong ni Leia. Q, wala kang ideya. Pero araw-araw akong nag-aalala sa kapakanan mo at ang anak natin. Natatakot ako na baka isang araw magising na lang ako at makita ko kayong nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Kaya nga mahigpit ang security natin, hindi ba? Sagot ni Q sabay hawak sa magkabilang balikat ng babae. Kaya nga nagdodoble ingat tayo, hindi ba? Pero hanggang kailan tayo magiging ganito? Hanggang kailan tayo matatakot para sa kapakanan ng isa't isa? Umiiyak na wika ni Leia. Q, hindi ko kayang mabuhay si Adam sa ganitong pamumuhay. Gusto kong maging malaya siya. Pagkatapos sambitin ni Leia ang mga salitang to, ay nagsimula na siyang maglakad palayo. Napaisip si Q sa pagkakataong yon. Hindi maalis sa utak ni Q ang mga salitang sinabi ni Leia. Ito ang dahilan kung bakit ninais niyang magkabayo sa kadiliman ng gabi
upang makapagliwaliw at makapag-isip. Sir, hindi po ba't si Ma'am yun? Tanong ni Kyle sa kanyang amo. Mukhang tatakas po sila ni Sir Adam. Noong makita ni Q ang napakaraming dalang bag ng dalawa, ay nagmamadali siyang tumungo sa kinaroroonan ng dalawa gamit ang kanyang kabayo. Leia! Noong mapalingon ng mag-ina ay tila naninigas ang kanilang katawan. Tatakas kayo? Hindi agad nakasagot si Leia. Bagkos ay hinila niya ang kanyang anak papunta sa kanyang likod. Q, iniisip ko lang magiging kaligtasan ng anak natin. Kung para sa'yo okay lang na mamuhay sa ganitong lagay, pues ako ayoko. Mariing sambit ni Leia. Sa pagkakataong yon ay naisipan ni Q na bumaba sa kanyang sinasakyang kabayo at saka lumapit sa kanyang mag-ina. Mama, ayoko pong iwanan si Papa rito. Umiiyak na wika ni Adam. Ayoko pong mamuhay ulit ng walang tatay. Hindi naiwasan ni Q ang pagbagsak ng kanyang mga luha nung makita niyang lumuluha ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Mahigpit na para bang ito ng huli nilang pagkikita. Leia, para sa ikakapanatag ng loob mo. Nagbuntong hininga si Q at saka humiwalay sa pagkakayakap sa kanyang anak. Ititigil ko ng pagbebenta ng mga barel at iba pang kagamitan. Mabilis na nalaki ang mga mata ni Leia nang marinig niya ang mga salitang yan. Hindi mo naman kailangan. Hindi na pinatapos ni Q sa pagsasalita ang babae at saka niyakap ng mahigpit. Kayo ni Adam, kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At handa kong isuko ang lahat. Huwag lang kayong malayo sa akin. Bulong ni Q habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Kaya please, huwag niyo akong iwan. Hindi na napigilan ni Leia ang mapahagulhol at yakapin ang pagkahigpit-higpit ang lalaki. Papa, okay lang po ba pumunta sa restaurant natin mamaya? Tanong ni Adam sa kanyang ama na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang suot. Oo naman. Kapag sinundo kita mamaya sa school, didiretso tayo ron para kumain ng paborito mong chicken. Sagot ni Q. 4 na taon na rin ang lumipas simula nung ibigay ni Q sa kanyang kanang kamay ang negosyo niya. Wala siyang pag-aalinlangan dahil ngayon ay kasama niya ng mga taong mahalaga sa kanya. Naisipan na lamang ng mag-asawa na magtayo ng 2 restaurant at 3 coffee shop. Aalis na ba kayo? Tanong ni Leia sa kanyang mag-ama. Opo, Mama! Sagot naman ni Adam na kasalukuyang buhat-buhat ni Q. May ipapakita muna ako sa inyo. Nakangising wika ni Leia at saka inilabas ang isang pregnancy test. Nanlaki naman ang mga mata ni Q at saka napahawak sa kanyang labi. Adam, magiging kuya ka na. Naluluhang dagdag pa ni Leia at saka agad na niyakap ang kanyang mag-ama. Mabilis na bumaba si Adam sa pagkakabuhat ng kanyang ama at saka nagtatakbo palabas ng kanilang bahay upang magbalita sa kanilang mga kasambahay. Noong maiwan ng mag-asawa, ay mabilis na binuhat ni Q si Leia at hinalikan ang pisngi nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!